Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Nobyembre 24 tuig 2000 or Nobyembre 22 tuig 2024. Thank God it's Friday! Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 33 diyas na lang kagapasko na. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapauna nga mga balita. Pamilya ni RK Magbanwa nagapati karon nga ginkastigo ang ilang himata agud pa kon sa natabo nga krimen. Iloilo City Police Office willing sini iya nga magkooperar kung may mga investigasyon gid man batok sa kapulisan. May kang tanan sa aligasyon sa nga pamilya sang isa sa mga suspitsado. Samtang dugang pa nga mga balita kagay impormasyon, 58 anyos nga nagabisikleta sa Banwasang Liganes, ginbungguan kagin pasalig nga sabton ang medical expenses apang hindi na makontak sa nga pamilya ining nasabit nga driver sa expander nga salakyan. Samtang Leganes sa PNP nagpanawagan sa driver sa SUV nga balikan ang biktima nga iya sinigagin sa lakay. Plate number sa salakyan nakuhaan sa picture. Hindi gini makaluwas. Samtang dugang pa nga mga balita. Sitwasyon sa mga atleta para sa Batang Pinoy 2024 mas maayo ikumparar sa nakaligad sinikatuig. Kagiban pa ang mga talupang doon nga mga balita manog ihaw sa nga baboy ginbuno patay sa sulod sa iya puluyan sa siyudad sa Pasig. Animal Welfare Desk sa tanan nga mga police station sa siyudad ginbuksan na sa publiko subong adlaw. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sininga palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sininga mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sininga mga entries sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Ang patrol sa Bombo Radio nagalibot karon sa mga kabanwahanan kung saan may Dropbox Center kita dira. O kung wala pa makaagi dira ang Bombo Patrol sa inyo sininga banwa, pwede pa kamo makahingagaw sa paghulog sa inyo sinima entries. Kung nakaagi na ang Bombo Patrol, di magkabalaka kay tubtob las 12 pa sa Udto, buwas gadlaw, sarang iya nga makahulog diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo, dira sa may ground floor o sa mga designated drop boxes mo naton sa tagsa siniya ka mga proof of purchase. Pwede ka mo makahulog tubtob las 12 sa Udto. Kung wala ka mo makahingagaw sa paghulog sa inyo sininga entries for week number 3 sa mga kabanwahanan. Adlaw-adlaw siniya banwa may ara sa tagdaog kay may daily draw kita nga ginapatigayon. Kag tatlo ang magadaog dire. Ang tatlo nga ini magabaton sang 500 pesos nga cash plus gift pack nga nagabalor 720 pesos. O kag may ara kita sa special draw winner nga magabato naman sa 500 pesos ka cash kag limited edition nga radyo nga may LED light kag flashlight. Wala na lang sang ukon, hindi iya fixed dial sa isa lamang ka istasyonan. Sa aton sini nga mga kabumbo din kay moya kakita sa isa kadlaw, tatlo ang winner. Lunsay pa makabaton sang cash prizes. Now, kag sumong man gift pack kag ang special draw tatil limited edition nga radyo. Now, may LED light, flashlight, pwede sa battery, pwede sa kuryente, rechargeable pa.
Way panalansang sa isa lamang kay istasyonan. Gani sa aton sini nga mga kabombo, padayon lang kamo sa pagulog sa inyo sini mga interest. Damuan nyo bala para dako man inyo sini nga tsansawang daog. Isa ganin aton ka winner, hambalya sa iya sini nga testimonya siya sa una nagapamati lang ko, sa una nagalantaw lang ko, subong, ako na ang ginalantaw, ako na ang ginapamatian, kay nagdaog ako. Diba si imo na niya tsansa, imo na ni kay gayunan. Sa masunod sini nga simana sa aton sini nga daily draw, imo na pangalan ang magabutan sa aton sini nga Food and Drug Administration representative. Kay bala ninyo manwa importante gid ang presensya sang FDA para nga mapasigurado nga wala sa hokus-pokus, eksakto, lehitimo ang mga winner nga nagadaog sa aton sini iya nga promo. Ang detalye sa iban nga mga balita kag impormasyon aton sini nga balikan sa panay nga pagpalayag sa Mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes wag umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang liderato ng Kamara hangad na humarap na lamang sa mga pagdinig si Vice President Sara Duterte kaysa dalawin ang nakakulong niyang tauhan. Ang House Secretary General naman hindi rin pinayagan ang request ni Vice President Sara Duterte na samahan sa kanyang Ang nakakulong niyang tauhan. Ang House Secretary General naman hindi rin pinayagan ang request ni Vice President Sara Duterte na samahan sa kanyang detention facility si Atty. Lopez. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas kinumpirma na ang presensya ng US Task Force sa Yungin sa May Palawan. Ilang araw ho yan matapos ang ginawang pagbubunyag ni outgoing US Defense Secretary Lloyd Austin. Samantala sa Senator Risa Ontiveros naman ipaglalaban na hindi na madagdagan pa ang inilaang pondo para sa Office of the Vice President sa susunod na taon. Ang girian naman sa pagitan ni Senator Estrada at San Juan Mayor Zamora, ukol po yan sa umunoy mga flying voters, nagpapatuloy pa rin. Sa international news, abangan po mamaya ang Ukraine inakusahan ng Russia dahil sa umano'y paggamit ng mga intermediate continental missile. At sa sports balita, Kai Soto handa naman nung pumasok sa NBA. Kasunod dyan ang naging magandang performance kontra New Zealand kagabi. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala ang liderato ng Kamara na ito na ang pagkakataon para huhumarap sa mga pagdinig o mga hearing. Etong si Vice President Sara Duterte, kasunod po yan ang pangako niya na hindi niya aabandonahin ang kanyang mga tauhan. Ito ay kasunod ng personal na pagbisita ng Vice Presidente sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulical Lopez habang siya po'y nakadetene sa may Kamara de Representantes. Una nang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na pumunta sa Batasan Complex etong si Vice President Sara para hubisitahin si Lopez na na-cite in contempt noon pong nakalipas na hearing. Para naman kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hindi sapat na dalawin ng pangalawang Pangulo ang kanyang tauhan kapag nakakulong na dahil mas mainam nitong gawin ay
panumpaan ang mga salaysay at sagutin mga tanong ng mga kongresista. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Po sila. Di Sa dapat siya, pag-proceed sa dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang. Gayunpaman, una na pong sinabi ni Vice President Sara Duterte na dati na siyang humarap sa House Committee on Good Government pero hindi naman siya tinanong makaraang tumanggi itong manumpa sa naturang pagdinig. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako. Hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin. Bahagi po yan mga kabombo ng mga pahayag nitong si Vice President Sara Duterte ukol sa kanyang desisyon na hindi po pagdalo sa mga susunod pang pagdinig ng Kamara de Representantes. Samantala, nanindigan naman po ang Armed Forces of the Philippines na ang presensya ng US Task Force sa Ayungin sa Palawan ay sa ilalim pa rin po yan ng superbisyon ng Western Command o WESCOM. Ito ay kasabay na rin po ng tuluyang pagkumpirma ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa presensya ng naturang task force ilang araw mula nang ibunyag ito ni US Defense Secretary Lloyd Austin. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Circes Trinidad, ang mga tropa ng Amerika sa probinsya ng Palawan ay nagbibigay ng technical assistance sa mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon doon sa ilalim ng Information Sharing Group ng Command and Control Fusion Center sa Western Command. Ayon sa opisyal, ang naturang suporta ay nakakalinang pa sa kakayahan ng AFP na palakasin pa ang mga programa at presensya nito sa West Philippine Sea upang maprotektahan ang interes ng ating bansa at ng mga mamamayan sa naturang katubigan. Sa kabila nito, hindi na rin po naglabas ng karagdagan pang impormasyon ang hukbong sa tatahan ng Pilipinas maging ang Public Affairs Office ng Joint U.S. Military Assistance Group. Sa panig naman po ng U.S. Embassy na nakabase dito sa Pilipinas, kinumpirma na rin po ng naturang opisina ang presensya ng naturang task force at iginiit na ito ay bilang suporta ng Amerika sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Sa kaugnay na balita mga kabombo, binigyang linaw nitong si National Security Advisor Eduardo Anyo na sariling pagkukusa ng mga sundalo ng US ang pagpapadala ng mga sundalo nito sa Ayungin Shoal, ang bahura sa West Philippine Sea kung saan po isinadsad ang BRP Sierra Madre. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw, kasunod na rin po yan ng unang pagbubunyag nitong si outgoing US Defense Secretary Lloyd Austin na mayroong US Task Force Ayungin. Natanong ang kalihim sa kanyang pagdalo sa ika-25 ASEAN Chief of Army Meeting kung saan iginiit niya na layunin lamang ng tropa ng Amerika na makapagbigay suporta sa Ayungin Shoal. Bahagi rin anya ito ng pagnanais ng Estados Unidos na maitaguyod ang kampanya nito ukol sa Maritime Domain Awareness kasama ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Nilinaw din ni Anyo na walang direktang partisipasyon ng mga sundalong Amerikano sa operasyon ng BRP Sierra Madre. At ang otoridad dito ay nanatili pa rin sa ilalim ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, kasama yan ang Philippine Coast Guard. Natanong din ng kalihim kung ano ang posibleng magiging implikasyon ng pananatili ng mga sundalong Amerikano doon sa bahura po ng Ayungin. Sagot dito, walang masama sa pagpapakalat ng mga sundalong Amerikano sa Western Command dahil salig naman ito sa mga itinatakda ng Mutual Defense Treaty sa pagitan po ng Pilipinas at ng Amerika. Una na rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ito nga kung presensya ng US Task Force sa Ayungin, kasunod dyan ang naging pagbubunyag nitong si US Defense Secretary Austin kamakailan. Samantala, kuha naman po tayo ng mga balita mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Risa Ontiveros, ipaglalaban daw na hindi na po madagdagan pa ang inilaang pondo sa Office of the Vice President para po yan sa susunod na taon. Kaugnay yan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Ipaglalaban ni Senadora Risa Ontiveros na hindi na madagdagan pa ang inilaang pondo sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Itong sinabi ni Ontiveros sa pulong balitaan
kung saan anya sakaling umabot na sa botohan ay tututulan niya na madagdagan pang budget ng OVP. Nasa 733 million pesos ang pondo ngayon ng opisina ni Vice President Sara Duterte matapos tapyasan ang orihinal na nasa National Expenditure Program na pumapalo sa 2 bilyong piso. Gitnang senadora, sapat na para sa 2025 ang level na pondo ng OVP. Ngunit bukas ang mambabatas kung mayroong sapat na dahilan upang dagdagan ng pondo. Magugunit ang sinabi ni VP Sara na abot sa 200 empleyado ang posibleng mawalan ng trabaho kung hindi maibalik ang orihinal na pondo ng ahensya. Sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa propose sa programa ng OVP. Susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. As of today, I would vote against adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super duper good reason na makumbinsi pa naman ako. Samantala, kakatigan naman daw ni Ontiveros ang pondo sa Social Protection Program kahit saang ahensya o tanggapan ito mapunta. Sa rekomendasyon ni Senadora Amy Marcos na pag-isahin na lamang ang AKAP at AIX program, suportado ito ni Ontiveros at umaasang senadora na makikiisa ang Kamara na suportahan ito sa BICAM meeting. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong budget debates, basta social protection programs, pati ayuda, pati livelihood, o kung ano man, emergency assistance sa sakuna, basta social protection at tulong sa ating mga kababayan, suportado ko yan. Saan mang department o opisina properly mailagak yan at para sa kanilang pagmamanage. And I'm happy na mukhang na gano'n naman din ang inaffirm ng buong Senado kahit ngayong taong budget deliberations. So, yung naging diskusyon tungkol sa AKAP on the floor in plenary na ay kung kayang, dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan. Gayunpaman, naniniwala si Ontiveros na hindi na pagtatalunan pa sa plenaryo ng Senado ang issue sa pag-merge ng AKAP at AIX dahil nagkakaisa naman daw ang pulso ng mga senador hinggil dito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 12 minuto makalipas, mga kabombo, ang 12:00 po ng katanghalian. Kaya umunong patunayan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na ang paglubo ng bilang ng mga registered voters sa San Juan City mula 2016 hanggang sa kasalukuyan ay matatawag na highly irregular. Tugon po ito nitong si Senator Estrada sa hamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora na patunayan ng kanyang alegasyon ukol po sa mga flying voters sa naturang lungsod. Sa deliberasyon po ng plenaryo ukol ho sa panukalang pondo ng Commission on Elections, isiniwalat kasi nitong si Estrada na imposible na tumaas ng hanggang sa 32.2% mula sa dating 16.50% noong 2019 national and local elections ang kabuang botante sa lungsod, gayong hindi naman ito malaking syudad. May irregularidad umano ito o dito kung ikukumpara sa ibang local government units at maging sa national registered voters. Iginit din ng senador na malakas lang ang loob ng kasalukuyang alkalde na maghain sila ng petition for exclusion dahil alam nitong naglalaps na ang period of filing para ho rito. Bago pa rin anya lumabas ang isyong ito ay may naihain ng petition for annulment ng voters o voters list ng San Juan noong pong 2022 matapos isagawa ang May 2022 presidential elections. Inihiling naman ni Senator Estrada sa COMELEC na aksyonan na ito o aksyonan ng usaping ito. Nangangalat na rin anya ang senador ng mga datos para suportahan ang petition for exclusion ng ilang mga botante para sa May 2025 elections. Una nang itinanggi ni Mayor Zamora na nagkakaroon ng flying voters sa kanilang lungsod.
Hindi anya raw kailangan ng flying voters para lamang manalo sa pagkaalkalde sa San Juan City. Samantala, inihayag naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na napag-usapan ng COMELEC-ANBANC ang naging ruling o pagpapasya ng Korte Suprema hinggil sa dating COMELEC Commissioner na si Rowena Guanzon. Anya, kinilala ito ng komisyon dahil nilinaw nito ang mga gray areas sa party list guidelines, partikular na po yan sa substitution system. Dagdag pa ni COMELEC Chairman Garcia na planong gumawa ng komisyon ng lupon para magbigay payo sa mga rebisyon na gagawin sa party list guidelines. Anya, titiyakin pa rin nila na alinsunod pa rin ang mga pagbabago sa desisyon ng Korte Suprema. Kaugnay nito ay binigyang linaw niya rin na hindi maapektuhan ang guidelines para sa magiging halalan sa susunod na taon dahil ang mga nominees at party list ay nakapaghain na ng kanilang certificates of nomination. Samantala, tiniyak din ng opisyal na kung magpapasa rin agad ng mga bagong nominees ang komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities ay agad din itong ipoproklama ng komisyon para makahabol sa termino. Samantala, pinayagan naman po ng Commission on Elections ang mga barangay officials na makiisa sa mga pangangampanya para sa halalan sa susunod na taon. Ngunit kung sila po ay magkakaroon ng mga paglabag, dito na papasok ang kapangyarihan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang natura po nga basihan ng desisyon ay ang 2010 Supreme Court ruling na kung saan ang mga barangay officials ay maaari pong lumahok sa politika. Kaugnay nito ay binigyang diin ng opisyal na kahit na pinayagan na sila ng komisyon, ay dapat pa rin po nilang sundin ang mga campaign rules and guidelines na itinakda ng poll body. Ang simula nga po ng kampanya para sa mga national positions ay mula Pebrero 11 ng taong 2025 hanggang Mayo 10, 2025 para naman po yan sa mga lokal na posisyon na mula po yan Marso 28 ng taong 2025 hanggang May 10, 2025. Sa iba pang mga updates, pinagbibigyan po ng sapat na budgetary support ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at the National Amnesty Commission. Ito ay upang matiyak na may patatupad ng itoong tinatawag na full reintegration ng mga dating rebelde sa kanilang mga komunidad. Sa ilalim po ng Senate version ng 2025 General Appropriations Bill, ang itoong naturang opisina, itong OPAPRO, ay bibigyan po ng 7.09 billion pesos kung saan mahigit sa 5 billion pesos ang gagamitin para sa payapa at masaganang pamayanan project o ito yung tinatawag na Pamana Project. Bagamat may ilang mga pumupuna sa umunoy overlapping ng pamana sa Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ipinaliwanag naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kailangan pa ring tugunan ang pondo para sa maayos na programa ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Kabilang ho dito ang pagsasagawa ng mga infrastructure project ng pamamahalaan ng municipal o provincial level. Tiniyak ng mga senador na maayos na napapamahalaan ng naturang opisina ang pondo nito para ho sa pamana infrastructure project at mayroong mataas na 90.15% na disbursement rate para sa naturang proyekto. Patuloy pa rin namang pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibilidad ng pag-aangkat ng mga puting sibuyas at iba pang mga gulay. Kasunod po yan ang naging epekto ng magkakasunod na bagyo sa sektor ng pagsasaka. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na wala pa pong pinal na desisyon ukol dito. Bagkos ay inaaral pa ang kasalukuyang sitwasyon sa mga sakahan na pangunahing nagsusupply ng mga agricultural commodities. Sinabi din ng kalihim na ito ang pangunahing focus ngayon ng Bureau of Plant Industry, ang pagtungo po sa mga lalawigan na labis na napuruhan sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo.
Batay sa initial po na report, maraming mga probinsya na nagsusupply po ng lowland at highland vegetables ang inaasahang magkakaroon ng bababang produksyon. Lalo na po dyan sa mga probinsya sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at gayon din po sa may Ilocos Region. Ilan pa sa mga agri-commodities na nakikitaan po ng pagbaba sa supply ay ang puting sibuyas, na sa ngayon ay nagsisimula na nga pong tumaas ang presyohan. Mula sa dating 80 pesos kada kilo, abay nasa 120 pesos kada kilo na po ito ngayon. Maliban sa puting sibuyas, nakikitaan na rin po ng pagbaba sa supply ang carrots, ang kamatis, broccoli at iba pang mga gulay. Una na rin pong sinabi ng ahensya na inaaral na rin po ang posibilidad ng pagkuha pa ng karagdagang mga supply ng mga gulay mula sa Mindanao at Visayas dahil po yan sa epekto ng mga bagyo sa mga sakahan sa Luzon. Ito ay isa po sa mga pangunahing plano ng ahensya maliban pa sa pag-aangkat. Samantala, naniniwala rin si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na hindi na kailangan pang maglatag ng price cap para ho sa karne ng baboy. Ito ay sa kabila ng epekto ng African swine fever sa mga babuyan sa bansa. Ayon kay Laurel Jr., sapat ho ang supply ng karne ng baboy sa Pilipinas at kung sakali mang magkaroon ng pagtaas sa presyo ngayong holiday season, ay posibleng minimal lamang ito. Inaasahan din niya magtutuloy-tuloy ang sapat na supply sa kabila po ng posibleng paglobo ng demand. Naniniwala rin ang kalihim na hindi na rin kailangan pang maglatag ng mga price cap sa mga lechon. Ayon kay Secretary Laurel, ang lechon ay isa pong luxury item at nakadepende ang presyo nito sa presyo ho ng baboy at magagastos sa preparasyon. Ayon pa sa kalihim, umangat ng hanggang 10% ang bulto ng inaangkat na karne ng baboy ngayong pong taon kumpara nitong nakalipas na taon. Hanggang sa pagtatapos po ng Setyembre Setyembre at 30 ng taong kasalukuyan, mahigit sa 500 milyon na kilo ng mga imported na karne ho ng baboy ang dumating na sa Pilipinas mula noong Enero ng taong 2024. Batay po yan sa datos ng kagawaran. Nakapamahagi naman na po ng kabuang bilang na 2 milyon na mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Inabot po ang mga ito o iniabot po ang mga ito sa mga local government units mula sa mga rehiyon dyan sa Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region, Bicol Region at ilan pa pong mga naapektuhan sa Visayas. Ang kabuang bilang po ng mga family food packs ay mula sa ipinamahagi sa mga ikinasang relief operations dahil sa mga bagyong Christine, Dion, Ophel, Marce, Nika at Pipito. Samantala, patuloy naman po sa pagpreposisyon ng mga family food packs ang ahensya sa kabila ng pamamahagi nito ng tulong sa mga nasalantang bagyo. Ang ginagawa pong pagpreposisyon sa mga supply ay bahagi po yan ng paghahanda ng ahensya sa posibilidad na magkaroon pa ng panibagong bagyo na dumaan o tumama po sa ating bansa. Bombo Sports News. Bago ho tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita sa ating bansa, kasunod po ng makasaysayang panalo ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup Qualifiers kagabi. Ipinagmalaki ni Gilas head coach Tim Cone ang magandang chemistry sa pagitan po ng dalawang big man ng national team. Etong sina Junmar Fajardo at etong si Kai Soto. Ayon kay Coach Cone, hindi po maitatanggi ang magandang ugnayan sa pagitan po ng dalawang big man sa magandang laro kagabi ng Gilas Pilipinas. Inihalimbawa ng batikang coach ang nangyari sa third quarter ng laro kung saan ay pinapahirapan ng New Zealand ang batikang player na si Fajardo. Dito niya ipinasok ang Pinoy 7-footer na sentro at inilabas itong si Fajardo. Naging magandaan niya ang rotation sa pagitan po ng dalawang big man habang kung pinagsasabay ang mga ito ay kapansin-pansin din ang ugnayan sa pagitan po ng dalawa kapwa sa defensive at offensive na aspeto ng kanilang laro. Gate po ng batikang coach, bibihira na lamang ang pagsasama-sama ng dalawang big man sa paglalaro at nagawaan niya ni Kai at nitong si Fajardo na mapagbuti ang kanilang posisyon habang sabay na pinaglalaro sa lineup ng Gilas Pilipinas. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Coach Tim Cone. You know, Jumar was number one getting really, that 7-footer they had, Harrison, was really doing a good job on Jumar. And then on the defensive side, they were really attacking Jumar. And so we wanted to go a little smaller, quicker, so we could defend the ball screens a little bit better.
And so that was the choice we made, and that kind of keyed us into our run. But Jumar is Jumar. I mean, there's going to be a few guys around the world that are going to be able to knock him out and knock him out away from the paint. But generally, he's going to have his way. And I just love, honestly, to me, I just love playing Jumar and Kai together. I think it's so much fun to watch those guys play. They have great synergy between the two of them, and they look for each other, and they complement each other. And I just think that that the two of them work really, really hard to be successful together. And you don't see very many, two power inside guys playing the game together anymore these days. And it's really fun to watch them play. Para naman kay Kai Soto, labis po nilang pinaghandaan ang banggaan sa pagitan po ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand. Anya, alam ng buong Gilas na magandang laro ng Tall Blacks, lalo na't bago ang kanilang banggaan ay hindi pa po nagagawa ng national team na pataubin po ito. Hindi rin may kakailaan niya ang magandang performance ng lahat ng mga players ng Gilas Pilipinas na siya pong naging susiraw sa kanilang panalo kagabi. Narito naman ang bahagi po ng pahayag ni 7-footer Kai Soto. I think it's just a great team win. Everybody, as I said, contributed, and I'm just very happy we got the win. We really worked hard, in terms of preparation, and coming into this game, we just wanted to bring our A game because we know how good New Zealand is, and we really respect them as a team. And yeah, I'm just happy we got the win, and hopefully we get another one on Sunday against Hong Kong. Kagabi mga kabombo ay tinalo po ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa score na 93-89. Ito hong kaunahang panalo na nagawa ho ng Pinas kontra sa karibal na koponan. Mula noong nasimulan o sinimulan po ang banggaan, halos isang dekada na ang nakakalipas. Samantala, agad pong bumuhos ang mga papuri sa mga players ng national team, lalo na sa mga suporta o sumuporta at nanood ng live sa naging laro na dinaluhan ng higit sa 11,686 katao, kasabay po ng kapansin-pansin nilang pagsuot ng asul na damit. Ito po yung official color ng Gilas Pilipinas. Ang kanilang pagkapanalo ay pinangunahan ng Gilas players na sina Justin Brownlee at Kai Soto sa score na 26 at 19 points. Kaya naman agad na nagpaabot ng kanyang pagbati si Brownlee sa ginawang laro nitong si Kai Soto. Kaugnay po nito sa ibinahagi pong pahayag ni Brownlee sa kanyang opinyon, pwede na raw sumabak sa National Basketball Association o NBA itong si Kai Soto matapos niyang makita nito ng improvement at potensyal, lalo na sa mga susunod pa nilang mga laro. Bombo International News. Inakusahan ngayon ng Ukraine ng Russia na gumamit daw ng isang uri ng intermediate range missiles. Ayon sa Ukraine, na isinabay ng Russia ang nasabing missiles sa ilan pong mga ordinaryong rockets na tumama sa central Ukraine. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naging malinaw ang paggamit ng Russia ng intercontinental ballistic missiles dahil sa nakita nila ito base sa paglipad at bilis. Dahil anya sa ginawang ito ng Russia ay lumilinaw na hindi naghahanap ng solusyon para daw sa pangkapayapaan ang Russia. Lalo anya't pinapalawig pa ng Russia ang giyera nila kontra Ukraine. Una nga rito ay sinabi ni Russian President Vladimir Putin na nagsasagawa lamang ang Russia ng testing ng kanilang hypersonic intermediate range missile bilang pagganti daw sa pagtulong ng ilang mga bansa sa Ukraine. Oras na natin 27 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Hinalaan ho ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko sa pagtaas ng mga investment scam, particular na po sa ilalim ng cryptocurrency. Ayon kay Executive Director Alexander Ramos, umabot na sa 14 o 14 ang mga nabiktima umano ng mga naturang scam at sila po'y nag-file sa Cybercrime Investigating Center. Anya, ang mga nag-i-scam o nang-i-scam umano ay mga banyaga at nangangako na magkakaroon ng mas mataas na investment. Dagdag pa niya na ang mga ganitong scam ay minamadali ang mga biktima na agaran pong mag-invest dahil mabilisan lamang ang offer ng mga ito.
Pinayuhan naman itong si Executive Director Ramos ang publiko na mag-research muna hinggil po sa iba't ibang uri ng investment scam o investment bago maglabas ng malaking pera para mamuhunan sa mga ito. Kaugnay nito, kung may kahina-hinalang mga nag-o-offer ng mga ganitong investment o kung hindi naman ay nabiktima, maaari umanong itawag agad sa Interagency Response toll-free hotline 1326. Sa iba pang mga updates naman, nakatakda pong ilabas sa buwan po ng Disyembre ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun naman pong resulta ng kanilang investigasyon sa nangyari pong glitch sa isang electronic wallet service. Sinabi naman itong si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangunan na hindi ho sila tumitigil sa pag-iimbestiga sa reklamong hindi po otorisadong pagbabawas ng pera ho ng mga may-ari ng e-wallet service. Nais nilang magkaroon naman ng matibay na ebidensya bago tuluyang ilabas ang resulta ng kanilang investigasyon. Dahil naman sa insidente ay kanilang pinag-aaralan ang mga pulisiya kung paano po mapapalakas ang kanilang fintech sector. Magugunitang noong nakarang buwan ay marami pong mga customer ng e-wallet service ang nagreklamong nawala na laman yung kanilang mga sariling account. Karagdagan pa pong balita, isinailalim ngayon sa state of calamity ang lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Dahil po yan sa lumalalapang sitwasyon ng dengue fever outbreak sa lugar na umabot na sa 928 ang bilang ng mga nagkasakit simula pa noong Nobyembre 6 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Mayor Jenny Austria Barzaga, ang mga naitala pong kaso ngayong taon ay higit pa na mas mataas ng 397% kumpara sa kaparehong panahon noong nakalipas na 2023, kung saan 233 lamang ang naitalang kaso. Dahil dito, pinag-iingat po ang publiko at pinayuhang sundin ang mga nararapat pong hakbang upang maiwasan ang banta ng naturang sakit. Ayon pa sa alkalde, kailangan po ng iba yung pag-iingat sa gitna po na nagpapatuloy na paglobo ng kaso ng dengue upang hindi na lumalapang sitwasyon doon. Hinikayat na rin ito ang mga residente na kaagad pong magtungo sa mga ospital at magpakonsulta sa oras na makaramdam po ng mga sintomas ng dengue upang mabilis po itong maagapan. Oras natin, meron na lamang tayong 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Kuha tayo ng mga dagdag pang mga report mula po sa ating mga kasamahan. Ito hong administrative relief sa HEPE o Chief of Police ng National Capital Region Police Office at ng Anti-Cybercrime Group. Pinalawig pa ng 5 araw. May mga development na nakuha po dyan si Bombo Kelly Cordero. Pinalawig pa ng 5 araw ang administrative relief ni na NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia at Philippine National Police ACG Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ito ay dahil ongoing pa rin ang investigasyon sa isinawang operasyon ng PNP sa Century Peak Tower sa Manila. Una nang pinatawa ng mga ito ng 10 araw na administrative order para bigyang daan ang investigasyon, pero natapos ito noong November 17. Kaya ngayong araw, November 22, inaasahang matatapos ang extension na 5 araw. Ayon kay Fajardo, may mga findings na pero kinakailangan pa rin nilang antayin na makumpleto ang resulta ng investigasyon ngayong araw. Maglapse po yung initial 10-day administrative relief po nila effective November 17 po ay nag-issue po ng panibagong order extending po yung kanilang administrative relief for another 5 days po. So ongoing pa po yung investigation. If you may recall po, sinabi po natin na if ever na hindi po matatapos po yung investigation with respect po doon sa operation na sinagawa po sa Century Peak, ay there is a possibility po na ma-extend po yung kanilang administrative relief. And this is what happened po. Since hindi pa po tapos yung investigation, the PNP leadership deemed it necessary to extend po yung kanilang administrative relief. Hinggil naman sa 3 pulis na kasama sa ikinasang operasyon at naiulat na gumalaw sa focus ng CCTV camera sa building, sinabi ni Fajardo na nananatili pa rin ang mga ito sa restrictive custody. Maliban pa rito, sinabi rin ni Fajardo na may nakikita silang liability sa 3 pulis regardless kung ano man ang rason sa likod ng paggalaw ng mga ito ng CCTV camera. Definitely, meron pong liability na nakikita po ang PNP with respect po doon sa 3 pulis na nakita pong naggalaw po ng CCTV camera doon po sa 23rd floor, including po yung kanilang team leader. And
one of the focus po ng investigation is to determine how high should be the accountability with respect po doon sa ginawang action po nitong tatlong pulis sa paggalaw po ng focus po ng camera po. Samantala, naninindigan pa rin ng pambansang pulisya na lehitimo ang isinagawa nilang operasyon sa Century Peak Tower na nakabase sa cyber warrant na inisyo ng korte. Muling nilinaw din ito na ang ipinataw na administrative relief kina Hernia at Carriaga ay hindi isang uri ng parusa, kundi para mabigyan lang ng daan ang investigasyon. At sa oras na matapos ang investigasyon at mapatunayan na walang kasalanan ng mga ito, ay agad namang ibabalik sa kani-kanilang posisyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung pinsalang iniwan po ng mga magkakasunod na bagyo sa sektor po ng infrastruktura at agrikultura, pumalo na po sa mahigit 54 billion pesos. Abangan pong detalye po ng balitang yan. Dunkin, pasalubong ng bayan. Meron na lamang po tayong 26 minutes bago po sumapit ang 1:00 po ng hapon. Nakapagtala ng aabot sa 2,712,000,000 na danyos sa infrastruktura ang National Disaster Risk Reduction and Management Council mula po sa mga pinsalang iniwan ng mga nagdaang mga bagyo. Batay sa datos, nanatiling mas mataas ang mga danyos na natamo ng Central Luzon, sumunod po ang Cordillera Administrative Region at dyan sa may Cagayan Valley. Umabot naman sa 52 million pesos, 391,000 ang danyos na natamo ng mga nasabing rehiyon sa sektor po ng pagsasaka, kung saan karamihan dito ay dahil po sa mga palay at mga iba pang pananim. Samantala, umabot na sa higit 3,966,000 na mga individual o katumbas po ng 1,067,000 na mga pamilya ang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Karamihan sa bilang na ito ay mula ho sa mga rehiyon ng Bicol, Cagayan Valley at maging dyan sa may Eastern Visayas. Mula sa naturang bilang, ilan dito ay mga pamilya naman na nananatili sa mga evacuation center na may bilang na 244,492 na mga individual at katumbas ng 67,071 na mga pamilya. Samantala, formal na pong tinanggap ng bagong talagang Western Mindanao Command Chief ang marching order mula kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ito po ay si Major General Antonio Nafarrete, ang tatayo pong chief ng Westmencom matapos ang pagtatalaga ni General Browner. Si Nafarrete ang pumalit kay Lieutenant General William Gonzales na kakaretiro lang sa serbisyo. Pinangunahan po mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang change of command ceremony na ginanap po sa Camp General Navarro sa lungsod ng Zamboanga. Hinimok rin po ni Browner si Nafarrete na tapusin na ang problema ng bansa laban po yan sa mga lokal na grupo ng mga terorista na banta sa kapayapaan ng ating bansa. Pinasusog po rin ng general sa bagong talagang pinuno na buwagin na at ubusin ang communist terrorist group. Sa oras daw niya na matapos na ang problemang ito ay maaari na po ngayong tumutok ang Armed Forces of the Philippines sa usapin naman ng territorial defense. Oras na natin, meron na lamang tayong 23 minutes bago po sumapit ang 1:00. Ako tayo dyan sa may mababang kapulungan ng Kongreso sa may Kamara de Representantes, mga kabombo, kung saan kaninang umaga ay una pong kinumpirma ng Kamara o liderato ng Kamara na doon nga ho nagpalipas na magdamag itong si Vice President Sara Duterte. Matapos nga po niyang bisitahin ng kanyang nakakulong na Executive Secretary o Chief of Staff, si Attorney Zulica Lopez. Nariyan si Bombo Victor Liantino. Mga kabombo Nation, hanggang sa mga sandali nito ay nasa loob pa rin ng opisyalidad ng House of Representatives itong si Vice President Sara Duterte, at sa mga sandali nito ay nagsilatingan na rin ang karagdagang puwersa ng Quezon City Police District para magbantay sa loob at labas ng Kamara.
Nabatid nga na binisita ng pangalawang Pangulo ng ating bansa ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulieca Lopez na na-cite in contempt sa Kamara. Si Lopez ay kasalukuyang nakadetain sa facility o sa detention facility ng Kamara de Representantes. Dito yan sa Batasan Hill sa lungsod ng Quezon matapos na ma-cite in contempt sa nakalipas na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nitong Miyerkules. Mismong si Acting Chair Party List Franz Castro nga ang naghain ng motion at pinabura naman ng mga miyembro ng naturang komite kaya't natuloy nga itong pag-cite in contempt nitong si Lopez. Si Lopez nga ay binisita ng pangalawang Pangulo kagabi dahil sa pagpayag na rin ng Kamara sa pamamagitan ng House Secretary General na si Reginald Velasco at kinumpirma nga ito ng naturang opisyal kaninang umaga. Namataan na rin natin at dumating na rin itong mga tauhan ng Quezon City Police District na siya namang nagbibigay ngayon ng seguridad dito sa loob at labas ng mababang kapulungan ng Kongreso. Si Vice President Sara nga ay nasa loob pa rin at nitong House of Representatives at bilang paghahanda sa kaliman na may mga magtungo dito ng mga tagapag-suporta itong pangalawang Pangulo ay kaagad naman na nag-deploy ng mga tauhan ng pulisya itong Quezon City Police District. Una lang kinumpirmahan ni House Secretary General Reginald Velasco na mismo sila nga ang humingi ng asistensya sa Quezon City Police District sa kaliman na magkaroon ng hindi inaasang pangyari o disturbance dito naman sa loob at labas ng Kamara. Bagamat kakaunti lamang nga itong mga pumapasok na sasakyan dito sa loob ng Kamara ay mahigpit nga itong pagpapatupad nila ng kaukulang seguridad. Tuwing Biyernes kasi ay walang pasok ang mga empleyado ng Kamara at ang pasok nila ay mula lamang Lunes hanggang Huwebes lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Bagamat merong mangilan-ngilan pa rin na pumapasok dito, sila yung mga piniling pumasok at mag-overtime. Sa ngayon ay nananatiling wala pang pahayag nga itong pangalawang Pangulo ng ating bansa hinggil nga dito sa ginawa nitong pagbisita sa kanyang Chief of Staff na si Zulieca Lopez. Si Zulieca Lopez nga ay isa sa mga inimbitahang resource person ng pagdiniga nitong House of Representatives hinggil yan sa umano'y anomalya doon nga sa paggasta ng confidential fund, maging itong intelligence fund ng Office of the Vice President. At dahil nga ito ay umano'y nagsisinungaling kaya nagmotion nga itong si Representative Franz Castro na maditine o ma-cite in contempt itong opisyal ng opisina ng pangalawang Pangulo. Bombo Genesis. Okay. Hanggang ngayon, Bombo Victor, o mula nung nandyan ka kanina, wala pang mga nagtutungo dyan na sinumang mga supporter ni VP Sara? So far, Bombo Genesis, dito sa labas ng Kamara, wala tayong namataan ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte at bilang bahagi na rin ng paghahanda, kaya naman nagdesisyon nga itong House Sergeant na humingi ng asistensya din dito sa Quezon City Police District para na rin sakali man na may mangyari nga nakaguluhan dito sa labas ay handa ang seguridad at matiyak itong seguridad dito sa loob at labas. Samantala, sa ibang usapin naman, Bombo Genesis nga, at inamin itong si Vice President Sara Duterte na masama itong kanyang loob dahil hindi nga na ipagpatuloy ito namang malalaking proyekto na iniwan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo na siya ay tumakbo dahil nga sa tinatawag na unity at inaasahan niya sana na ipagpapatuloy nga itong magagandang proyekto na ginawa ng kanyang ama. Ayon sa bise, ang mga proyektong ito sana ay malaki ang naitutulong at napapakinabangan na sana ng bawat mamayang Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And
we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Mga kabomot ka sa nation, yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte kung saan nga nagbahagi nga ito ng sama ng loob dahil nga hindi natuloy itong mga magaganda umanong proyekto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalit naman ng administrasyon na ngayon nga ay administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Genesis. Bombo Victor, anong nakuha mong impormasyon dyan? Nandyan ba sa loob ng kamera itong yung kapatid ni VP Sara, si Congressman Pulong? Bombo Genesis, ang nabanggit lamang sa atin ay itong si Vice President Sara Duterte lamang itong nasa loob. Kasi nga after nung pagbisita niya kagabi, dumating siya dito mga alas 7:40 ng gabi at tumagal nga itong kanyang pakikipag-usap dito kay dito sa kanyang Chief of Staff na si Zulueta Lopez ng around 11 PM. So hindi na ito umuwi at sa halip nga ay dito na lamang nagpalipas na magdamag sa mismong opisina nitong kanyang kapatid na si Representative Pulong Duterte. Wala pa tayong impormasyon sa ngayon, Bombo Genesis, at inaalam natin kung kasama ba nitong si Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Representative Pulong Duterte. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Victor. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor din nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, binabalak na po ng Department of Agriculture na bumuo ng isang consultative council para makabuo ng mas epektibong iba pang mga development sa pulisiya ng pag-agrikultura. Kabilang na rin ang ilan pang mga socio-economic issue gaya ng climate change at resource degradation. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., ang pagbuo ng council na gaya nito ay isang paraan para humapag-isa ang lahat ng key representative mula sa iba't ibang sektor ng agrikultura maging ang sektor o iba pang mga kahalintulad na sektor. Ito ay para maging epektibo at kapakipakinabang ang lahat ng mga pulisiyang gagawin ng naturang ahensya. Layon din po ng mabubuong konseho na magkaroon ng collaborative solution sa mga issue at problema na kinakaharap ng bansa at gamitin ito bilang mga oportunidad pa. Samantala, balak din ng ahensya na sa buong konseho ay isasama sa talakayan ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga industry leaders at maging yaong mga local government units para sa mas maayos na proseso ng mga pulisiyang tatalakayin dito. Sa iba pang mga updates, pumayag na ang Philippine Health Insurance Corporation na palawigin ang kanila pong serbisyo sa mga persons o deprived of liberty sa New Bilibid Prison at Correctional Institution for Women. Base po ito sa nilagdaang Memorandum of Agreement kahapon, Nobyembre 20, kung saan ay bahagi po dito si Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. at Philippine Health Insurance Corporation President Officer o Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma. Ang nilagdaang Memorandum of Agreement ay sumisimbolo sa pagpoprotekta sa mga kalusugan ng mga person deprived of liberty o yaong mga preso. Ayon pa sa Bucor, sa kanila pong agreement na nilagdaan ng PhilHealth, ang kukuha ng pondo mula po sa pambansang pamahalaan sa pamagitan po ng Department of Budget and Management para sa mga indirect contributor ng National Insurance Program at kukuha rin ng premium contribution galing ho sa mga direct contributor nito. Tiniyak naman ng Bucor na manggagaling ang premium contribution sa mga persons deprived of liberty bilang indirect contributor na siya pong gagamitin para sa listahan ng o yung pong tinatawag na database list ng Department of Social Welfare and Development para ho sa PhilHealth program para ho sa mga mahihirap na pamilya. Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon. Kuha pa tayo ng mga development. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa pagtungo po dyan sa may mababang kapulungan itong si Vice President Sara Duterte at dyan po nagpalipas na magdamag kagabi. May mga updates din po dyan si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma nga ni House Secretary General Reginald Velasco na nag-request si Vice President Sara Duterte na samahan sa loob ng kanyang detention facility ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulueta Lopez na na-contempt at nakulong ngayon sa House of Representatives.
Ang nasabing kahilingan ay hindi pinayagan ng House Secretary General. Paliwanag ni Velasco, ang kamag-anak lamang ang pwedeng payagan na samahan ang nakadetain na resource person. Kaya ang pagpayag nila noon sa request ni dating PCSO chairperson Royina Garma na makasama ang kanyang anak na babae. Sa plano anya ng pangalawang Pangulo, mananatili anya sa Kamara hanggang Lunes kung saan matatapos ang contempt order laban kay Lopez at muli siyang ihaharap sa hearing ng komite. Ikukonsulta naman ng House Secretary General sa House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua kung payagan na manatili sa Kamara hanggang sa Lunes. Si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Secretary General Velasco na dumating nga kagabi alas 8 sa Kamara si VP Sara para dalawin si Lopez. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpunta si VP Sara sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte at doon natulog. Sa Lunes, magre-resume ang hearing ng komite at dedesisyonan kung palalayain si Attorney Lopez. Ito ay kung matupad ang kondisyon ng ilang mga kongresista na padaluhin sa hearing ang 4 na opisyal ng OVP na nauna ng pinatawan ng contempt. Pakinggan natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Kanina po natanggap na, tapos yung advance party niya dumating na po nung tanghali at naghanda na yung sa pagdating, no? Pero ang actual pagdating niya ay before 8 p.m. po. Samantala, ilalaban naman ng Kongreso na maibalik ang 39 billion na pondo na ayuda sa Kapos ang Kita program sa 2025 national budget. Kasama na rin dito ang dagdag na subsistence allowance para sa mga sundalo. Inatasan ni Speaker Martin Romualdez si Appropriation Committee Chairman Saldico na tiyaking maibalik ang pondo sa darating na pagpupulong ng Bicameral Conference Committee. Ayon kay Ko, napakahalaga ng AKA para sa 12 milyong pamilyang Kapos ang kinikita. Live mula dito sa Albay sa Bicol Region, Bombo Anadi Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Asta Radio. Bombo! 11 minutes bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Dako tayo sa ating mga provincial report. Ito kong pamilya ni Mary Jane Veloso, ipinabot ang katuwaan at pasasalamat sa lahat po ng mga tumulong upang mapauwi itong si Veloso dito sa Pilipinas. May update po dyan at exclusive interview ang Bombo Radio Dagupan. Ipinaabot ng pamilya ni Mary Jane Veloso ang tuwa at pasasalamat sa lahat ng tumulong upang mapauwi ito sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan sa pamilya nito, sinabi nilang hindi maisalarawan kung gaano sila kasaya gayong makakabalik na si Mary Jane sa Pilipinas. Ayon sa ina nitong Cecilia Veloso, huling nakausap ng mga ito ang anak nito lamang Lunes upang mag-usapan sana ang kanilang pagbiyahe sa Indonesia para bisitahin ang anak ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Aniya, humihiling pa ito ng pabor sa anak na ilipat na lamang ang pagbisita sa Enero taong 2025 upang maisakto sana sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Sa araw na iyon, aniya, wala silang kaalam-alam na makakatanggap ang mga ito ng isang napakagandang balita at mababaliktad pala ang pangyayari kung saan mismong si Mary Jane na pala ang uuwi sa Pilipinas. Pananabik na pagbabahagi ng kanyang ina, ilulutuan pa niya ito agad ng kanyang paboritong adobo. Hindi ko na po pangarap na umalis pa sila. Basta malaga po sa akin, andito po kami lahat sama-sama. Kahit po maghirap kami, bumalik po sa dati na isang beses lang sa isang araw, maligaya na po kami. Pero hindi na po namin siya pakalisin. Kahit taong simbahan, sa mga media, sa iba't ibang bansa, sa Jakarta. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumulong sa aking anak. At hanggang ngayon, eto, andito yung anak ko buhay na buhay at ngayon makakauwi na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayon naman sa ama nitong si Cesar Veloso, napakaagang pamasko ang natanggap nilang balita pagsasalarawan pa nito ni hindi aniya siya makatulog sa kakaantaya at pananabik na muling makapiling ang anak. Inilarawan naman niya si Mary Jane bilang isang mabuting anak, malambing at malalahanin sa pamilya. Sa kabila nito, hindi naman aniya niya matanggap na nagdusang anak sa loob ng matagal na panahon sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Nabigyan na po kaagad ng pardon at clemency
tuwan-tuwa po kami pagka ibinigay po sa amin na yung aking anak magsama-sama na po kami sa Pasko. Talaga pong sobra. Sa ngayon nga po, hindi na po ako nakakatulog Kaya masaya po kami pagka ganun po ang nangyari. Talagang lahat po ginawa namin. Panalangin lang ang oras na hindi binabanggit ang pagkat ng Panginoon na sana po tulungan niya po ang aking anak na makauwi na po dito sa Pilipinas. Samantala, ayon naman sa bunsong anak nitong si Mark Darren Candelaria, sa loob ng labas kung saan nasa 1 taon at 4 na buwan pa lamang ito nang mangyari ang pagkakaresto sa kanyang ina, sinabi ni Darren na sabik na itong ikwento sa kanyang ina ang kanyang mga karanasan sa paaralan at masasayang kaganapan sa kanyang buhay. Ngayong nasa 9 na baitang na ito, umaasa siyang hindi na muling aalis pa ang kanyang ina sa kanilang piling. Wala na po akong pumili yun, makauwi na po. Mama, ako po ng maigpit dahil po miss na po namin siya. Na sana po makasama namin siya ngayong Pasko ko. At po bagong taon. Ikakwento po yung nangyari po sa pag-aaral ko, tapos po yung nangyari po sa amin din sa pamilya. Yung masasayang bagay po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Resida nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga updates mula po sa probinsya, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na bumisita sa Lambak ng Cagayan upang mamahagi ng tulong sa mga nasalanta nitong magkakasunod na mga bagyo. May update po dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lambak ng Cagayan para mamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo na tumama sa Rehiyong 2. Unang nagtungo ang Pangulo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya na lubhang naapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Sunod naman niyang bibisitahin ang lalawigan ng Isabela, partikular ang bayan ng Cabagan at lungsod ng Ilagan na nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa mga bagyo. Sa pagpapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak niya na patuloy ang pagpoproduce nila ng mga family food packs upang masiguro na mahatiran ang lahat ng mga apektadong individual. Maliban sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo ay magsasagawa rin sila ng damage assessments, agrikultura at infrastruktura, pangunahin na sa mga napinsalang flood control. Ngayon, lahat ng mga nawalan ng bahay ay kailangan pa rin namin tulungan at mabigyan nitong food pack. Kaya importante na sapat ang aming supply, patuloy ang aming pag-produce nito. Dahil nga, inaalala ko lagi, sa dami ng dumanam na bagyo, sa dami ng mga naging biktima, nahirap naman, maubusan tayo dito. Samantala, sinadya naman ng ilang pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Cagayan ang magtungo sa lalawigan ng Isabela upang maiparating sa Pangulo ang sitwasyon ng kanilang bayan. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Vice Mayor Joy Druin ng Alcala, Cagayan, sinabi niya na malaki ang iniwang pinsala ng 6 na bagyong nanalasa sa Cagayan, kaya umaasa siyang maidudulog niya sa Pangulo ang kanilang sitwasyon para matulungan na rin ang kanilang bayan na makabangon muli. Sana pagdalo po namin dito ay may dulog namin sa ating mahal na Pangulo yung mga nasira sa aming bayan, lalo na yung mga pananim, mga iba't ibang infrastruktura aming lugar. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ang huli sa ating mga balitang probinsyal, mga otoridad itinuturing pong tagumpay yung pong pagkakumpiska ng mahigit sa o halos 15 million pesos na laga ng mga peking sigarilyo sa bahagi po yan ng Albay. May update po dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Itinuturing ang mga otoridad na malaking tagumpay ang pagkakarecover sa mga peking sigarilyo na tinangkang ipuslit sa lalawigan ng Albay.
Ito matapos masabat ng mga otoridad ang aabot sa 14.7 million pesos na halaga ng peking sigarilyo sa karagatang sakop ng Barangay Marigondon sa bayan ng Piudoran, Albay sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Regional Maritime Unit Spokesperson Police Executive Master Sergeant Larry Allende. Nagsasagawa ng maritime patrolling ang mga tauhan ng tanggapan nang maharanging isang vessel na tinangkang mag-smuggle ng naturang mga counterfeit cigarettes. Sinubukan pa ng nasa siyam na suspect na tumakas, subalit napigilan ng mga ito ng mga otoridad. Dahil dito ay aksidenteng lumubog ang bangka na sinasakyan ng mga suspect, kaya nabasa ang ilang mga kahon ng mga sigarilyo. Sa kasalukuyan ay patuloy naman na inaalam ng mga kapulisan ang pinagmula ng naturang mga peking kontrabando kasabay ng paghahanap sa iba pang mga sangkot sa iligal na aktibidad. Presidente ng mga coastal barangays na kung meron man po kayong makikitang kahalintulad po ng na-recover ng ating mga kapulisan ay ipaabot agad sa aming himpilan upang mabigyan po ng tamang aksyon at agad-agarang pagresponde upang sa gayon ay hindi po tayo mailagay sa anumang sitwasyon at ma-ensure ang security at safety ng ating coastal areas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating mga provincial station, 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube, TikTok account at Bombo mobile app. Sa ating mga kababayan dyan sa may Mindanao area, pwede po niyo subaybayan ang ating mga provincial station dyan sa may Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo Kasur Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Kasur Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 33 days to go bagong araw ng Pasko. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko
Alagad sa bombo hanay sa udto sa gihapon ko po nimo bombo Chama Blanco Hover. Ang pamilya sang isa sa mga suspitsado sa pagtiro patay sa kay Chris Mark alias CJ Gapol nga amo si RK Magbanwa ang nagareklamo karon. Bangod sandig sa ilang aligasyon sinaputi kuno ginkastigo ang ilahi mata agod ipaako ang natabo sini nga krimen. Ang Iloilo City Police Office may sabat sa nasambit sini karon nga pahayag sang ginikanan kag pananglitan nga makasugid man ang pamilya sandig sa ilang aligasyon. Ang legal office sang ICPO amo ang magapatigayon man sang investigasyon sa nasambit sini nga aligasyon. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Joms, sa report please come in. Apati ang Iloy ni RK Magbanwa nga kastigo ang iya sining anak agod pa poon nga siya ang may karetanan sa kamatayon ni CJ Gapol, no? Ni Bro Andre Bubucham at nagagawa direktor sa kapulisan nga si RK Magbanwa ginatulo primary suspect sa kamatayon ni Gapol kung sa diinti based sa nagadad sila nila nga mga ebidensya una to sa conversation no sang cellphone ni RK Magbanwa kag ang ining biktima nga antes na tabo ining insidente may ara sang text nga ginapatawag no. Philippine Standard Time 3 minutos ang nakaligad sa takna sining launa standby kay balik-balikan ta ang linya karon ni Bombo Jomar Villa sa pagplastar sining aligasyon sang pamilya nga do kasubong niya nga ginsaputi agud ipaako ang krimen sa kay RK Magbanwa. Standby sa aton sining mga kabombot si karon aton sila madugay ang linya kaupon naman sa kay Bombo Jo Maravilla kag may rejoinder report man diri Bombo Hana Andazao. Malikantara na siya. Bombo Jomar, please come back. We back karon Bombo Champ no. Amo tong pagpati sang pamilya. Kasi nakitaan nila to sang lagop nga ginkastigo ining si RK Magbanwa agod nga pakuon no sang sining insidente nga nagluntad sa sining kamatayon karon sang 18 anyos kasi si CJ Gapol sa may barangay Taal sa distrito sang Molo. Kay ang ginatudlo diri sa pulis sining si RK bangod nga nakita sa sining cellphone may ara sang conversation ni CJ Gapol kag RK Magbanwa nga ginapatawag ining nasambit karon yang biktima ni RK. Ang ikaduha sini nila nga mga ebidensya tiamo ni ang ining pagtawag no ang baylohanay sa tinaga ni RK kag ni Gapol ining biktima nga do kasubong kuno nga ginapandaman ining biktima nga may matabo kun hindi ini siya magkadto dito sa Badasambit karon nga lugar. Bumbutsam kag ang ining si alias Makoy nga muning nagatudlo nagsugo kuno sugat to nga nag-guide sa ila pakadto sa Baytaal amo mismo si RK Magbanwa. No, sa muna ang ginplastad diri karon sang kapulisan. Pero sa side diri karon sang ginikanan kay tinatigayon nato diri karon mapakigungutan si Elizabeth Magbanwa. Kay mismo ini siya naka one-on-one nakaistorya to sa iya sining anak nga ginapako kuno ni siya aging kastigo siya agud pakuon sa sining nasambit karon nga krimen. Pero suno sa kay Elizabeth hindi ko na mag-ako ining si RK bangod nga tiway man siya sa kilabtanan sa sining nagluntad sini karon nga insidente. Kay isa diri karon na pila sa mga gitang question diri sa pamilya nga hindi pa kuno masabat sa kapulisan. Una, natingala ang ining si RK Magbanwa kung paano kuno nga may ara na siya sa conversation sa kay CJ Gapol nga ang ining nasambit karon nga biktima nga kun basihan ang pahayag ni RK away sa kakilala
kay si Gapol ang kilala ya lang amo ning si alias Makoy nga upod niya sa tricycle ang nalagyo antes nga gin apos angan ining biktima siya sining ulo nga gintunaan sa niya sining kamatayon tisuno kay Elizabeth Magbanua kun tuod gid man nga may ara sang conversation o gusto niya nga makita no kay ang hambal to sa ginikanan nga way pa kuno sila kakita kun may conversation gid man si RK kag ini si Gapol kun tuod gid man nga may ara kag kun may ara di lantawon sang pamilya kun bala gini conversation antes sang natabo ang insidente o kun tapos na rano nga may mga conversation kay mismo ang biktima nagambal ang ining si RK nagambal nga way sa kilala kay Gapol kag way sila kagika conversation way sila ka istoryahan na abi kun text abi sa cellphone kasi di man sila kilalahay na mo na ang gin aplastad sang pamilya nga gusto nila mabalaan kung may ara gid man sang conversation nga muning isa sa ginuyatan sang Mulo PNP bilang sining ila sining ebidensya na ang ikaduwa ang na-mention to nga ginapanindugan sini nga kilala ya lamang si alias Makoy nga ra sa sulod sa tricycle sa natabo ining nasambit ya nga insidente bumutsam kag ang dugang sinisang nga nasambit karon nga Iloy agod gati madula man ang ila sini karon nga pagduda ang gusto niya nga ti ipakita no sa Mulo PNP ang conversation at the same time ang resulta no sa medical examination sang ila sini karon nga anak no kon ano ang nanging resulta sini agod nga ti mahibaloan man nila bilang pagginikanan kay nagapati diri ang pamilya nga dugin ulamid no ang ila sini karon nga bata kag amo nang insan hindi pa nila karon baluan kun anong rason nga ulamidon ang ila sini nga anak kag ginapako sa krimen nga wayaman kuno nga gin obra bangod nga ti pagpati sa pamilya nga duway sang kapabilidad no wang ikasarang kung ginbaydan niya gid man ining riding in tandem suspect nga nagpatay sa sining nasambit karon nga biktima kay suno kay Ma'am Elizabeth kisaga pangayo paginikalawans ni no ining si RK Magbanua bumbutsam ang natabo sini kay ang gagwa to sa investigation sa pulis nga naga-board sa Staal kay galikaw siya kay basikon iba-iba sa may kalumpang kay na may nagluntad kang iba suppression sang way back September ang yan siningugangan pero why sa to that time pero sa pamilya ang ginimo nila ginpalikaw la kuno nila kay basi kuno initan kag basi kun trace man kag bypass man sa kapulisan dalahig man kay pagpati nila way isang akaytanan nila siniganak amo to ginpalikaw nila gin paboard to dito sa may Barangay Taal sa distrito sang Mulo kung sa din dito man natabo ining nasambit karon nga insidente bumutsam. Arib lang kabahin sa payag ni Elizabeth Magbanua sa may interview sa Bubo-Radio. Wala nakabutang si SOP nga pagdakop baka siguhon nyo dayo na. Anong plano nyo karon ma'am? I-fight ginaya namon sir pa ano ginaya namon yang amon naginhimo nila sa bata ko. Ano akakadto naman kami sa Manapolcom. I-kumplituhon lang namon nga requirements para nga ano namon na yes sir yung ginhimo niya sa bata ko matagaan mo niya sa hustisyang bata ko yes sir. Oo butang tabi ko nagkahimo sa sang krimen. Anong rason nyo? Anong rason nyo nga magkastigo ka mo? Mga dayang nga akong point sir ya. Mula ka mo yung sang rason kay kami ganyan ginikanan wala na nagkastigo siya. Kamu ya hapos lang sinyo magkastigo sila. Confirm niya sa amon niya sir ya. Ano pang kulang sa mga requirements ma'am sa pag-file sa Manapolcom? Ang amon pa to sa mga affidavit sir ang ginaano ko kay makadto pa kami sa abogado subong. Away pa kamo ka reach out sa mga abogado ma'am? Way pa kay kagapon nang kami nagkadto sa Napolcom way pa kami kakuha sa amon gid nga lawyer sir. By the way, si RK ang ibantong involved si Makoy kag ang si Gapol, ano kilalahay ni sila? Actually sir gin pamangkot ko ang bata ko kagapon na akilala kaano mo nakakilala si Gapol niya mama wala gid ko na iya kakilala siya ang kilala ko ya is si Makoy lang gid wala ko na iya kakilala kay Gapol wala gid ko na gani message siya ambot nga paano sa nakakuha nga naga-text sanay kami ni Gapol amon ada sir ang isa ka question ang cellphone ni RK ipakita nila para mabalaan ta kung may mga messages da so kamo din pati nga may conversation si RK kag si Gapol syempre sir
Kung makita tao, may pamatuod, mapatay kami. Kung wala man lang sila ipakita ang kamatuoran, sir, nga may konvo, si Gapol, kag ang bata ko, sir. Kung ipakikita ka pulis inyo, nga mo na ang ebidensya. Wala gid sila sa Naman. maging pakita sa amon, sir. So ano si Amo na gani nga nagastigo nila, sir, kag ginapaako nila, sir. Napaako na nila nga ang bata ko nang may kahimuan. Ano hambas ang bata ko nga akuon ko kay wala ko yak obra? Ikaw man ba, sir, pakuon kasi dala nga wala mo ginhimo, akuon mo? So kagapati nga may iban pagid nga individual nga involved si ni ma'am nga nagpangunagit sa kamatayon ni ni Gapol. Laban niya, sir, may ara na yan posible yung bata ko. Anong credibility sa bata ko nga mag-hire sang nga riding for in tandem, sir? Kaya ako lang naganigahatag siya, kagabakal gatas diaper sang bata iya, mambala sa maway ko di allowance padali ko, gapadala kami ni daddy niya. Hindi ko nila paghambalon nga may credibility bata kung mag-hire na sang riding in tandem nga makapapatay kay Gapol. Pag anong makuha namon kay Gapol, sir, kung ipapatayan na. Sige. Si Elizabeth Magbanwa ang iloy ni Arky Magbanwa adri karon na bumbusam sa mo ni paglantaw sa pamilya kay Panindugan nga hindi niya konektado, no, kay dapat may establish anay kon bala konektado gid man si Arky Magbanwa kag si Gapol. Kay kon lang tawon tabis to sa pag-check tatos barangay ang ila sining balay layo ay ang kay Arky Magbanwa diri sa Beson 8 Kalumpang sa may Holy Rosary ang kay kay si J Gapol diri sa may Sunwan Bumbutsam, no, tiyan mo na ang kalayoon ang balay sang duha. Layo ay kung tupaday. Sa kag pamangkos barangay. Layo ay kung tupaday. Layo ay ang balay nila Son 1 kag Son 8. Ang sa barangay official nagpamangkot kita kon bala anong pagkilala nila again related sa ato ni Kagawad Lim sa peace and order nga hindi siya pamilyar abi nga nag-organize ning duha, no, ka individual ang pamilyar lang sa ila among sa iya ang ining si J Gapol may mga record no sa barangay Kalumpang kag ining si Arky Magbanwa nga ginapayag subject sa drug bypass operation way back sa bulan sa September pero sa insidente abi nga tinugop na ining duha away sang record abi ang barangay nga involved sa krimen o kung nag-opdanay sila kung may mga sang nagligan nga Setyembre si Arky Magbanwa gid man ang subject o kung duha sila sang iya sining ugangan. Based sa kay Captain Inot, subject si Arky kag yes sining ugangan. Ay clarify ko lang. That time white si Arky ang si Rubar nga ugangan niya multong nadakpan. Alright. Alright. So munang gin plastad ri dugang agin try na tulapot ang sa site karon to sang tricycle driver dire pero way pa to ang sining presensya, no, kapila ta pagbalik to pero way to sa ila sining barangay pero sila man na at least kana plastad na ton ang ining senaryo karon sa sining lutan sining shooting incident. Bumbutsam. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Tingbon tani ang rejoinder report ni Bombo Hana Andasa kay hambal sa pamilya. Nagpadulong na sila sa talatapan sa National Police Commission kagamay mga dokumento lang sila nga ginaproseso para nga ma-file ang nagakaigo nga complaint. Ang ICPO sa aton sini nga mga tagpalamati ara man ang talatapan may legal officer man da sila kag pananglitan may complaint willing man nga magpatigayon sa nagakaigo sini nga pagpanghusisa kag investigasyon tuhoy sa pagpanakit agod ipaako ang krimen sa kay Arky Magbanwa. I-check bala naton ang balita kaupod sa kay Bombo Hana Andasahan sa report please kamin.
Siya man nagpasalig ang Iloilo City Police Office nga bukas ang tatapan sa ilang legal office sa ilang opisina mismo agod pag-imbestiga sa ginapasuni kag ginpabumbo mismo sa Iloy ni RK o ni Ryan Kent Magbanwa nga ginkastigo sa mga pulis matapos nga gintakop bangod sa ginapahayag nga ang tanan sini sa kamatayon ni Gapol. Kag diri man akong atong balik-balikan ang iyang mga lagob sini kag mga bukol kumakitaan man sa nagakainlain niya nga parte sa iyang lawas kag diri mismo ginahambal sang Iloy nga daw kaangay nga torture ang iya anak kag maginahambal man nga ginharas sang mga kapulisan ang ining si RK isa pa na aresto kung sabihin ginkakibot sang Iloy nga pagbisita dito sa may presuhan madamo sang bukol kag lagob ining si RK Magbanwa. Kag diri man mamutsyam ang Iloilo City Police Office sa liderato ni Police Colonel Kim Brigada nagpagawa man sang statement sumunggid lamang sang aga si Police Major Shelly Sandrines ang tagapamaba sa ining opisina nga nakabukas o bukas ang ilang tatapan diri ang legal office nila diri sa may ICPO agod pamatian kag imbestigahan kung ano ka matuod ang ining mga ginapasuni o ginahambal sang mga pamilya ni RK Magbanwa nga ginasaputi, ginharas kag daw kaangay torture ang ilang bata. Kag diri man na nagpasalig man diri ang Iloilo City Police Office nga wala man sang may obra nga amo sini ang mga kapulisan diri sa may Iloilo City Police Office sa pulo sini ka mga estasyon diri sa may syudad sang Iloilo nga wala sang mga amo nga hitabo. Kag kung sino man ang mga manabat diri mamutsyam kay may kinamatarong ang ining mga pamilya mismo kag mismo man si RK Magbanwa nga pahayag sang iya kaugalingon kag kung ano ka matuod ang ining ginahambal nga ginsaputi man ini siya. Kag sa bahin man mismo ni Police Captain Ryan Cristinot na istorya man naton ini siya nga natural lang man na iya nga amo na ang hambalon mismo sa ginikanan kay ginikanan ang mga ini kag ginikanan ang naga-claim nga ginsaputi ang iyang bata. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Major Shelly Sandrines. Sa igtalupangod sang ICPO, especially sa pamunuan sang atong City Director Colonel Kim Ligada ang reklamo kag pagkadismaya sang pamilya sang ginatudok naton nga suspetsado sa pagtiro patay sa kay alias Gapol. Kag sa sina nga bahin gusto ta ipalabot sa ila tanan-tanan nga ti ginarespeto tagid na ang ilang panindugan, pananawan kag pagpati. Diri kita sa bahin sang kapulisan sang ICPO gusto ta ipalabot man sa ila nga way gid na nagakulang sa pag-emphasize o kung pag-remind ang aton City Director sa tanan naton nga kapulisan nga above all ang respect for human rights kag ang pagsunod sang aton police operational procedures amo gid na pirmi ang magapangibabaw sa kun ano pa man nga hilikoton naton kag any police operations. Kun pananglitan nga magreklamo sila sa National Police Commission kag kung sa diin pa man nga talatapan dira gina-welcome gid naton In fact ang aton nga city legal officer naga-standby naman subong para nga tialalayan ang aton mga kapulisan kay ti kabalo kita ang ginareklamo nila nga pagpanakit kag ang concerns about sa proseso sa medical ginapatuman niya sang istrikto kay akusado man siya o kung siya man ang sa likod sang krimen may kinimatarong gid sa gihapon kag kinahanglan ti i-afford sang due process of law. Kung konsiderar man nila ang pamunuan sang ICPO welcome man sa pagbaton sang ila reklamo kag kung ano pa man ang mga concerns nila dira sa aton nga mga kapulisan sa Molo. Nabatian diri Bombotsyam ang pahayag ni Police Major Shelly Sandrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office natuhoy sa ilaman nga statement kabilugan sang ICPO regarding diri sa ining ginapasuni nga pagkastigo kay RK Magbanwa. All right. Ini si Bombotsyam kag
dugang man sa balita paggikan man sa ICPO nga sige ang monitor sa nga iniman nga mga pamatan-on diri sa pasyudad sang Iloilo nga kung sa diin nagagrupo-grupo Bombo Champ kay related man di ang mga related incidents diri nga di mga kabataan involved man diri sa mga ining shooting incident mismo wherein si Makoy gani 16 years old involvement sa ining shooting incident. Kaya pamatian naman natin this time ang pahayag sa liwat ni Police Major Shelemay Sangrines. Pamatan-on. Kaya di natural na iya, mga grupo-grupo, iguhay kita, then sige daw, punta din natin nga pagliguhay, grupo nga muna siya. But hindi ka na directly ma-associate nga mahambal ta na amuna na siya kakulubaan ng mga gangs. Gusto taklaro na inang grupo nga nagabiguhay lang na yung mga gangs naton. And nakita naton na recently lang very makabig naton nga isolated ang mga nakalumira sa pila naton ka mga kabataan. And even if ako na pinakabig naton hindi ta direct maangot sa gang, ginabululigan na naton bukod sa aton barangay officials kag sa aton mga social workers sa kada district nga ma-address na amo ni mga interventions nga ginoobra naton. But of course hindi kita dapat mag-relax, no? That is why nga amo na may mga katikang kita and kung anong best practice sa ibang district nga ang hambal to pagina kontrolado, manageable, gina-share na naton man sa iban kay ti lain gid kon ginabululigan kag kung kay sama kabataan dala naton kung medyo sunog na sila sa isa ka distrito masaylo sila dito, so naga-share na sila sa information kag kung may makasayo dito nga bata hindi naman kabataan nila ang gina-reach out nila kag ginalapot kundi pati man kabataan nga nagakadto man sa ilang nga barangay. Nabatian diri ang pahayag sa liwat ni Police Major Shelemay Sangrines na tukoy sa ining duha ka topiko man nga ilaman gina tatap 3 ang paggrupo-grupo sa kabataan man Bombo Champ. All right. Balita gikan sa Iloilo City Police Office ani si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat, Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Now, suno sa pamilya, suno sa Iloy, hindi kilalahay si RK Magbanwa kag si CJ Gapol. That is why nga nagalibog ang ulo nila kung nga may conversation kuno sa aton sining mga kabombo. Kag gusto sang Iloy galantawon ang cellphone sa iya sining anak kung may conversation gid man bala si RK kag si CJ Gapol. Pero ti sakon sini nga pagkabalo hindi na ini mangin posible unless nga may ara sang court order or something kay makabig na ini nga ebidensya sa aton sini kapulisan mo. Kag siguro kung magbinukaray gid man ti sa korte na siguro matinabangay ini, no? Ginpalikaw si RK Magbanwa sa iya siningang ginikanan bangod nga nang subject ini siya sang bypass operation sadtong nakaligad nga bulan sa Setyembre upod sa iya sininga ugangan. Ang ugangan niya nadakpan kag as per information sa kay Police Captain Ryan Christ na inot siguro RC Police Captain RC inot na lang, no, parang ano yamakon mo ang napatay CJ Gapol ang suspect RK Magbanwa ang chief of police ng Molo nga nag-imbestigar, do medyo malawig-lawig ko mag Ryan Christ, no, sir? I-shortcut ko na lang sa RC inot, abe. No, puro tanan initial, no? Anyway, suno diri sa kay Police Captain RC inot nga nang i-subject sa last September sa bypass si RK Magbanwa kag ang iya sining father-in-law pero nakapalagyo si RK kuno.
sa aton sini matagpalamati. Ti sa iya sini nga pagpamalagyo, ginpalikaw siya from Kalumpang, dito siya ginpatiner sa barangay Taal sa distrito iya sang Molo. Ginkonfirmar man ini sang iya ginikanan. Nalibugan ko lang sa ulo ko kay tinaglupok na ning balita nga may bypass operation kagang subject duha, no? Pero do in fairness man na aton ginaplastar lang, ginalay down lang naton ang mga nakita naton iyang mga circumstansya, no? Ti mismo ang ginikana ni RK nag-ako nga ginapalikaw siya kay mainit siya, ginainitan siya, basi madalahig pa siya. Pero hambal sang pulis naton, hambal ni Police Captain RC Inot, hindi subject yun siya. No? Granting for the sake of discussion sa pagpati sa mga ginikanan, nga basi madalahig siya, tikon, why man lang siya kalabot-labot sa illegal drugs nga magwa ang pangalan niya sa aton sining kapulisan. No? Kagang aton sining kapulisan, di man lang niya basta-basta iyang mag-include sang pangalan sa isa ka individual sa ila sining drug list, unlike siguro sadto may posibilidad, that is why nga naging controversial ang drug war or illegal drug war during the Duterte administration. But subong Marcos administration, daw why na sang mga kasubong sadto nga galawan kumbaga. No? Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Sa ginaaligar nga ginsaputi si RK Magbanwa sang kapulisan sa distrito sang Molo, kay nakita kuno sang ginikanan nga may lagob siya sa paa kag sa kamot, no? May mga bukol-bukol pa siya sa aton sini nga mga kabumbo. No? Pero the fact remains nga alibay or aligasyon ini kag waay man sang may naka kita gid abi, naka-witness nga ginsaputi si RK sang mga tawo nga naka-uniforme kag ang uniforme iya sang pulis. Oh? That is why sa aton sini nga mga kabumbo, kung manutisyaran ninyo kung may mga arrested person kag malisensya abing samtang nga ginaprocess pa lang siya, mambal sabi nga, sir, ma'am, masiara ko anay, ginapaupdan gid ina. Kung babayi ang arrested person, babayi man nga personnel ang nagaupod siya sa sulod sa CR. Kung lalaki, ti lalaki man ang nagaupod siya sa sulod sang CR. Literal nga sa sulod sang CR. Ngaman, kay ila sini nga ginalikawan, no? Nga basi maglululisensya lang nga ma-CR, kag ilampos siya tong lawas siya sa dingding, ibunggo niya ang ulo niya sa inuduro, magkarapilas-pilas to siya, samtang nga ginaproseso siya sa isa ka partikular nga police station, ang manabat sina, amo iya ang mga personnel dira, kag lakip na diri banwa, as command responsibility, maiguan ang Chief of Police. Why kuman ginasiling nagabinutig ang ginikanan ni Magbanwa or mismo si Magbanwa? I'm just laying down the circumstances. No? Ang mga posibilidades sa aton siniiya nga mga kabumbo. Kaya kung may mga markasang lagob kag kung sa may mga bukol sa aton sini mga kabumbo, definitely pwede gid ina magamit as countercharge sang arrested individual sa mga personnel sang isa iya ka police station sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung nagapati
ang ginikanan nga gin sa puti, gin torture or whatsoever ang ila sini nga himata or iya sini nga bata sang kapulisan ti ara man ang National Police Commission. As a matter of fact, bukas man ang ganhaan kuno sang ICPO. Kag kung gusto nyo pagin nga elevate ini, ara man ang Regional Internal Affairs Service sang PRO6. Nga mag-file ka mo sa nagakaigo siniya nga complaint. Sa mga partikular nga personnel nga as per your allegations, amo ang nag-torture, amo ang nagsaputi sa kay RK Magbanwa. Now, nga agin sa puti siya, kay kuno ginapaako sa iya ang kamatayon ni CJ Gapol. But take note, sa aton sila magkabombo sa isa sa mga interview sa Iloy ni RK Magbanwa, si RK Magbanwa ara sa isa ka convenience store nga malapit sa gintabuan sang krimen. Same time, same date. Kag upod niya kuno gani ang iya sini nga anak. As per ni interview sa Iloy ni RK Magbanwa. No? Piyang pamangkot, ano ang ginhalinan gid sang kamatayon ni Gapulaw? Oh, kay ginapakadto siya kuno ni RK sa Barangay Taal. Ugaling wala makatultol si Gapol kung sa diin si Magbanwa. That is why nga kinahanglan nila ang assistance para nga matumod kung sa diin kantuan ni Gapol si Magbanwa pinaagi sa kay alias Makoy. Kay may pandam kuno nga kung hindi ka magkanto subong adlaw sa Taal may matabo nga malain sa imo. Ti siguro si Gapol sa kakulba man para nga hindi iya matabo or wala sa may malain nga matabo sa iya, nagkadto siya sa Taal, Barangay Taal, Mulo. Ugaling kay waay gid magsulod sa iya sini nga paminsaron. Nga kabaliskad gali ang matabo, nga kung magkadto siya gali sa Taal, amo na tong ulihi nga adlaw nga makita pa, no? Ang kalibutan. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. No? So, anong possible scenario? Ang possible scenario sa aton sini nga mga kabumbo nga for confirmation kung bala natigayon gid man ang pag-igo bangod sa kulantruanay sa bayad sa illegal nga droga, ti ara malapit lang sa area, agod nga gilayon nga mabaton ang information nga nakumpleto ang task sa pag-igo kay Gapol, gin ganoy siya, ginila siya ni alias Makoy. Para nga hindi na maglayo, hindi manggid malayo sa area nga gintabuan, ara lang da si RK Magbanwa. Inaya senaryo nga akon sini ginalantaw nga daw ginbasihan sa aton sini kapulisan kag nakonfirmar sandig sa ila nga pag-imbestigar pinagi sa conversation sa cellphone. No? So kung amo na iya ang plastada sa amo na iya ang nagwa sa investigasyon sa nga Molo PNP sa pagpamuno ni Police Captain RC Inot, kag hindi iya kumbinsido ang pamilya, syempre silang natungdan, may kinamatarong man sila iya nga mag-question ini sa korte o kung sa diin man iya, no? Nga
talatapan abi nila luyag nga dalo ng ila sini nga reklamo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti plastaran ay lang kamo na ebidensya para nga ti mapamatud-an kung sino gid man iyang nagaplastar sang gusto kag kung sino ang nagahimo-himo lamang sang istorya. Hindi bla. Ang makakurugmat subong banwa amo sini nga may mga kriminal nga nagalagaw sa syudad sang Iloilo or even on call to execute sang isa ka hit in broad daylight. Isa ini kung tani nga daga kadapat man nga tutukan ni Police Colonel Kim Ligada. Kay daw kasubong nga naga pabutyag sang mensahe nga wala ti kulba, ti punaw, way sa may ginakadlukan ng mga kriminal, even ang aton sining mga pulis, nga sarang sila makakomiter sang krimen during broad daylight. 37 minutos na nakaligad sa takna nga Launa. Sa aton sining nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan naton 58 anyos nga nagabisikleta sa Banwasang Liganes, binungguan sang isa iya ka mini SUV. Yang natabo diri initially is that nga ginistoryaman ko no sang driver sining mini SUV kag ginambalan niya nga sabton ko ang imo sini iyang medical expenses. Ari lang anay 1,000 kay nagadali ko ari man akon cellphone number. Ti karon kina ospital na nagpa-check up karon tong biktima, ang balayran niya inulapit-lapit 10,000, ginakontak niya tong driver, hindi na makontak banwa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero nagapangayo diri ang biktima sa nga bulig kay may laragway man nga nakuha sang nasambit sini nga salakyan, iplastar ina naton pagbalikta diri sa Bumbuanay sa udto. Matapos gilamang pila ka importante nga mga paibalo oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 17 to 23, 2024. Another 2 hours and 30 minutes of great musical show ang nagahulat sa inyo sa concert at the plaza. Kaupo ng Technocrats Band. Magasugod na alas 6 ng gabi sa Nobyembre 23, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampo gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin
oxygen kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon, kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby, balikan ko ang linya ni, check nato ng linya ni Bombo Paulina Piliora. Inimay kantanan sa sining nagluntad iyang vehicular accident dira sa may area sang Leganes. Kung sa diin naga-bike ining 58 anyos, nabungguan si isa ka mini SUV, no, isa ka Mitsubishi Expander nga nagaduwag itom. Later on pakita taman diri ang iya sining plate number. Kay siya man niya nagpasalig sa biktima nga sabton niya ang medical expenses of which amo man ang nagakalinabo mo. Basta may mga vehicular accident. Naghatag man siya sang contact number pero sa ginatawgan nagaring man. Galing kay gina-cancel, ginautod, ginapatay. Check tabla si Bombo Pauline Piliora sa iya sining follow-up report. Pao, sa report please come in. Bombo Cham, hindi na makontak ang nakabunggo sa isa ka 58 anyos nga nagabisikleta sa City of Pao, Napman, Leganes, Iloilo, sang tinalikdan nga adlaw. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Fernando, iyaging pahayag nga nagatabok ini sa karsada sang madalasa sang nagahagunos nga Mitsubishi Expander nga duag itom kagapahayag diri ni Mr. Nando nga nakatabok na gid man siya abi Bombo Cham kun baga ara na lang sa nalikod niya mismo sa likod ni Raydan na lang sang iyang bisikleta ang ara sa karsada apang bangod man nga madasig ang
pagpadalagan nadala sa ining bisikleta man nga ginasakyan ni Mr. Nando kag damo man ang witness sang naglungkad man nga vehicular accident that time, yung mga tricycle driver nga nakakita didto bumutsyam nga natumba ini siya ang manibela abi sa nga bisikleta nagtuon gini sa kilid niya bumutsyam kag nakaangkon ini siya sa naglain-lain man nga pilas sa parte ng iyang alawas mga 15 meters away sa lugar kung diin nagluntad ang vehicular accident. Nagadulog ining salakyan kag nagwa man ang driver kag ang upod niya nga asawa kag dito gin istorya ini sang asawa man ni Mr. Nando kag sang tanod man sa area nga ginhambalan sila abi Bumbutsyam nga hindi lang danay maghalin bangod kay hulat-hulaton ang pulis sang Leganes Municipal Police Station apang sunod dito sa driver nga nagadali abi sila Bumbutsyam kay mapadulong pa sila sa airport. Sunod dito sa ilang mapakonsulta na lang ining si Mr. Nando upod ang iyang asawa kag didto ginhatagan ini sila sang 1,000 pesos kag ginhatag ang number man Bumutsyam didto nakahawid sang picture ang asawa sang biktima sang salakyan dito makita ang plate number sa Mitsubishi o kung sang Mitsubishi expander nga doag itom kaga dito nagpadulong ini sila sa may St. Paul's man agud magpa-check up check man sa doktor abis ng kahimtangan ining ni Mr. Nando sang biktima kag dito nakagasto ini sila sang 8,000 masobra pa abi Bumbutsyam bangod kay mga bulong pa niya gindeseta ang doktor kag kulang katama ang 1,000 ka pesos nga ginhatag man sang driver sang nasambit man niya sa lakyan kag dito gintry nila contact ang driver sang salakyan apang mga kanatabo ini alas 10 sang aga pag alas 12 pagtuwa ni nila sa ospital 12 to 1 hindi na ma-contact abi Bumbutsyam kagong tawgan sa na-mention ginautod niya gina-cancel abi ang gusto man lang diri matabo sang biktima nga sabton ang iyaman nga medical expenses bangod man kay ang 1,000 pesos nga ginhatag abi Bumbutsyam tama gid kulang kag didto man nga kinahanglan pagani siya kuno sang asawa sang driver nga duhubog pa sa kuno abi Bumbutsyam kay nagduyog-duyog siya sang nagtindog ini ang rason kung nagduyog-duyog siya kay naglalaing ginapamatsag sining biktima bangod kay duna kun oran gid abi sa iya kilid kay dito ginagtuon ang manibela sang bisikleta kag nakaangkon sang mga bagras man sa naglain-lain nga parte sa iyang alawas. Yari bala ipamatian nato nang aton man ang interview kay Mr. Nando isa sa okon sa biktima no sang isa ka vehicular accident nga nagluntad sa Banwa sang Leganes. Pagaling ko sa punong mga 10 o 10:30 pagtabo ko sa may Coastal Road Dabla. Tapos pagtabo ko ay pakukakita siya ti dasing-dasing laga niya. Nara na ko sa igad, ginbungguan niyang kuan ang akon nga ikot ng bike. Katabo ko mo po ara na ko sa igad, ang kang muli sang ko mo ginbungguan niya mo kun ako gani ulit tabog ko gidi kun ara ko sa tunga. Lawas ko yung pagkatupa ko naigo sang nabilang ako nga kilid di sa kidney ko. May tinagbatag ko din sa sakit pagtumba ko gani pagtumba ko ng tindog ko nagduyog-duyog ko kay tama kasakit ang akong kilid la. Tapos ang butkon ko sa may gisagid ko sa may kwan sang simento sa espalto na bla na bagras. Tapos ang akong diri nga kilid sa tuo ko nga sa kisang legs ko bla ay bagras lugban. Ay pagmunggo sa akon nang nadulugan ko masubra pag mga 50 meters ko nadulog sa dito sa kuan nagidulog tapos kadto sa akon. Tapos namo nakakita kay may ari din nga parking mga tricycle mo nga dasig gid dagan nga ara na po siga di pagdala sa iya. Tapos nagwa sila upod sila sang sawaya. Nagkadto sa akon tapos yun paambalan pa ko sa sawaya kuno nga hubog ko kuno kay pagtindog ko gadug-duyog ko mo. Kay hindi ko magduyog kay grabing impact kang muli. Nakatumba ko kay sakit ang akon nga puso. Nagsulod ko sa balay. Ari malapit sa balay nga sa tabok man lang mo. Nagsulod ko sa pawiway ko si Mrs. ang nag-istorya siya. Kag may isa ka tanod. Ang basang tanod, hindi ka na maglakat kay tagon ta pulis. Yati, hindi na kay dali sila kuno kay mapa-airport sila. Hindi kisa magkuhan. Tapos nagkuhan si Mrs. Yati mapakonsulta. Kami, tigil binlan na kami 1,000 kay mula na kuno anay. Tapos siyatan ko ang iyang kuhan nga gisatan ko kay Mrs. ang plate number ya. Kagin ko ang seal number ya. Ti okay pa man. Pagka
Nag-text ko sa ganyan nga mo sayay kami kuno sa may dina, sa may Leganes. Leganes Police Station. So, tapos ang balisiwa niya tiga kwanta kami, makadto pa kami sa St. Paul's kay mapacheck up kami. Anong ulihin niya nga kontak sa imo? Ang mga kuan na guro, mga either mga 1 guro to mga 12 guro ay buto na kontak na sa namon pagwa sa ospital way na gid. Napatyan na kami ka cellphone. So matotal sir, pila ang gasto niyo sa pagpa-medical, yung pagpa-check up niyo, abisi mo? Ang gasto namon guro ay mga 8,000 to ko ako ti ubos gito. Wag gito bilin. May na maintenance ka pa? O may gulong ko mga tantanan, may gulong man ko kay way man ko damage mo, kay kin ultrasound ko, kay tantanan mo. Kaya mo nang doktor kay tiga sakit akong tilid mo. Ang ukuan niya lang makakuan kami makasuranay kag kunan gusto nga makakuan kami ng damage kung pilang damage ko ganya. Si Andre, si Mr. Nando sang Banwa sang Leganes ang kay nagpasalig abi Bombocham ang driver sang salakyan nga sabto niya ang medical expenses man ni Mr. Nando sang biktima apang last nito dupila lang ka oras ang kontak niya sa mag-asawa wala na nagsabat sa tawag o kon sa text man abi Bombocham. Pero nakakontak pa ining biktima. Sang ara sila nagasakay abi sa salakyan padulong sa St. Paul's apang sang nagwa na ni sila around 12 to 1 p.m. Wala nagasabat abi sa text o kung tawag Bombocham kag gina-cancel kag gin-reach out man naton nag-provide man si Mr. Nando sang number sang driver gintisingan man naton tawag apang hindi ginabi ma-contact ang number Bombocham sang driver man nga nakadala sa diri kay Mr. Nando. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Pilora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline Piliora. May kantanan sini nga balita, may rejoin the report naman si Bombo Jomar Villa. Kay ang Leganes PNP nagpanawagan sa driver sang SUV, mini SUV, nga balik doon. No? Ang driver kabay kaya sinigagin sa lakay. Nagpahigad na gani ito ang nagabisiklita gin sa lakay gin sang driver sang mini SUV ganiyo. Kay madasig kunong iya sini nga padalagan. Check ta mismo mo Jomar Villa. Jom sa report please come in. Bombocham nagpasalig diri karon ang Leganes Municipal Police Station nga buliga nila no ining nasambit karon nga biktima kung paano nga ma-trace ining driver no sang SUV nga nakabunggo sining nasambit karon nga biktima sa may barangay Napnod Banwa sang Leganes Iloilo kung sadinti ang ining nasambit nga individual makita pasigapon no ang mga hanog sa iya sining lawas tuga sa sining pagkabunggo man sa iya sa sining nasambit karon nga SUV. Based diri sa kay Police Master Sergeant Emmanuel Maude, ang traffic investigator asang Leganes Municipal Police Station kay siya ni ang nag-cater no that time sang nagpa-blatter ining nasambit karon nga biktima nga ginkilala kay Fernando Imboltorio. Fernando Imboltorio, 58 anyos, fish pond operator kay residente sa barangay Napnod no sa minasambit man nga barangay sa may Banwa sang Leganes Iloilo. Ang natabo sining pag-investigate pag-record sang pulis mismo ang biktima ang nagkadto na mismo sa may police station kay that time asang nagluntad ining aksidente do kadasig no sang natabo abi after to sang nabungguan ti nagistorya to nga tawaan ng 1,000 tapos balikan lang kay gadali sila pa airport. So ginhimo ni sang biktima ining si Fernando Imboltorio nagkadto siya sa may Leganes PNP station agod nga ipa-record no kon pa-blatter abi ang natabo sining insidente pero that time siya lang ang isa way dito ang presensya sang driver sang SUV. Diri Bombocham sunod diri kay Master Sergeant Maude ang gin-mention diri sang biktima te ginapay sining nabungguan siya samtang nag-drive sa sang bisikleta sa sining likod
kag natumba kag rason nakangkon ini sang hanog no sa iya sining lawas diri Bubutsam kag nabutang man diri sa block entry nga way na naghatag sang pangalan ang driver abi sang si SUV that time kay ang hambal nga tinagadali sila kay sugaton sa airport. Ang nakuha lang sang pamilya nasa sining biktima amo ang plate number sining SUV o kuning Mitsubishi Expander no color itom diri Bubutsam tibis diri sa nakuha sini karon nga litrato nakuha ani sang plate number no nga NIM o kon Ninja India Mama November guro pwede man no? November pwede man. Liwat be? Liog ko? November India Mama NIM 2679. Ang yasining nga plate number na kuhaan ni sa likod na nga porsyon sang sarakyan. Bubutsam. So muning nawidan sang pamilya kag ang ginhatag 1,000 pesos nga do down payment abi kun baga kay may ara kuno sila sa settlement balikan lang o galing sa driver sunod ni sa biktima kay may katuan na sila sa airport sa may Banwa sa Kabatuan Bubutsam abong to nga ti ulihi na sila nagkatot sa may police station kag gin record gipalabot sa pulis ang ining nasambit karon nga insidente Bubutsam. So na kay Police Staff kun Master Sergeant Maude dangila sini karon niya nga himuon mapakig-angot sila sa bahin sang Land Transportation Office o galing kay pila na kuno ka best ni nga may problema na sa bahin sang Land Transportation Office kay hindi sila dali-dali maka pa-request abi nga trace kung sino ang pangalan sang sarakyan nga nagamaneho no kay once ko ipatrace na sa LTO ang plate number nag-appear inada ang pangalan galing sunod kay Mr. Sergeant Maude may ara kuno sang Privacy Act amo na nga hindi kuno dali-dali maka pagwa sang pangalan ang Land Transportation Office bisan ang Liganes PNP dugin question Manila gani Bubutsam agin do natigala man gani kinang pulis at kun na paano nga hindi sila hindi sila mag-release kilayon for the sake sang investigation abi no godjeti matumod kung sino to ang driver sa salakyan no do mo na ang agin mention din Master Sergeant Maude ang isa sa ila sining challenge no sa pag-trace karon sa sining driver sa salakyan pero nagpasalig siya nga opdan ang ining biktima pwede man nga ti at refer to no sa LTO kung anong mga suggestion dira agod nga Galibog lang ulo ko paano na cover sang anti privacy law no? May ara ko no Privacy Act. May Privacy Act o may Privacy Law. Paano yan hindi pwede or maglapas sa Privacy Law kay ang information nga ginapangayo pangalan sang nakakommit sang isa iya ka makabig naton isa ka insidente or naulamid sa isa ka insidente? Amo na gani ang question man to ni Master Sergeant Maude kay pila na kuno ka best nga may mga na-encounter sila kamunik nga hindi sila dali-dali na makakuha sa pangalan sang driver sang salakyan Bubutsam. Alin lang kabahin sa payag ni Master Sergeant Maude sa may interview diri sa Bombo Radio. Buligan niya man hindi naman pagbayaan ng ang biktima niya kaya nagatuan man to sa ospital. Sir, ang initial ang hambal sa biktima nagapasulod na sa pero ginsalapay pa sa gihapon sang sarakyan subot silingon bisan sa lugar na sa pasulod na sa ginbungguan sa gihapon. Ang hambal sang biktima nabungguan siya kuno sa buli kuno sang iya bisikleta. Alin kuno to sa Dumanggas ang salakyan kay kuno makapakadto sa airport kay dali kuno sa kay may sugaton sila. Yes. Okay. So kay may ara sang plate number nga gi-provide ang biktima
Kung hindi ginabi magbayad ang ang driver nga ni, pwede ni sila ma-tracer, ma-determine kung anong ngalan niya to para ma-call out ni. Ang ako na lang ma-advise ni sa mga biktima, pwede man naguro ni sa LTO para nang pag-iyasin ni. Direktado na sa LTO ni para nga ang LTO man na nag-provide sa mga data sa salakyan mo sa mga plaka. Amo sa police sir, direct ma-request sa ila. Muna mabulig kami, dala kami na lang sang dalong na lang yung plano ko na dalong na yung biktima ni. Gagawin endorse na namon sila dito sa LTO kung may tibulig kung anong mayos ni. Actually, damo na kami ng mga gintong repair, mga gintong mga Joms? Si Master Sergeant Maudi, Adric Rabumucham. Sino chief of police sa Liganes PNP? Si ang Ligatus Captain Nobles sa subong si Robles man, lipat ko kinaka first name na. Bumucham Police Lieutenant Robles wala mo. Ligatus Angay Police guro Captain Nobles, team na da. video ni subong. Angay guro da papungkuon si Mansoy mo. Nga man. Di bala nagmatumato man lang to sila nga mag-file sang supplemental affidavit to. Di amo na dapat ang mga mentalidad sa mga pulis yang kinanglanta. Di hambal sa investigador sa Liganes sa PNP, dapat ang biktima pa makadto sa LTO kag magpangayo sang record sang salakyan nga nakabunggo siya. My goodness, so nagpalapit na gani. Tari kung amo man lang kung nabalaan man lang sang biktima, nga amo man lang naisabat sa ila sang Liganes PNP, itaning biktima na lang to nagmatumato usik pas lagat simpo kag nagaplo pa blatter pato suguon man lang sa galing nga. Kamo na lang to kadto kag kamo pangayo. Araw-araw pa oo. Ano man? Based sa pagpakusisa naton, Bumucham, that time based lang natabo ining aksidente to sabay na sabit karon yang lugar. Daw na unahan abi ning mga biktima kay ang asawa nito mo gito kuno istorya to nga nagadali sila dapat diretso to sa airport. At mo na tagatag sila 1,000 kag nagambal man nga balikan. Nagsalig man to ang mga pamilya no sa biktima nga balikan mo to ginkuha to nila ang cellphone number. Ang punto man lang sila diri Jom sa pagpabumbo sining biktima. Pwede nga man lang to may istorya mo. No? Naghatag na siya gani number. Galing yung problema sa ginatawgan na ginakancel niya. Liwat may pakita tang pang plate number sa salakyan. Ining November, India Mama 2679. Ang cellphone number ngayon siningagin bilin 0970-205-3961. 0970-205-3961. Kag naka-register ini, no? Sa kay VH kag probably Victoria guro niya. No, iya sining nga pangalan sa aton sining mga kabumbo, possibly Victoria iya sining first name. Why sila makabilin sang ila identity kay gadali sila kuno Joms? Yes. Example. Sino ngalan mo kay overtime na ko? Jomar Villa. Sino kang dasig malanggali? So sa ara malanggali na yun. Naton, tuyo kaya nila nga malagyo. Ati tuyo gini kay ginapadya na gani subong mo. Naduga palagyo na sila sa nga responsibilidad ni. Hindi guro makabayad. Makabayad na. Kaka-afford yan isang expander. Kilala mo, ginahandom lang ni sila gani. Naka-afford na yan. No? Di makabayad, guro, nali. Pasyang driver, white lisensya.
Ati, amo nang mga ginadapat karon ng question dari Bombo Champ. Na kon matrace na ang identity. Siniti sa cellphone number man vlog communicate man pwede tani mapatrace man siguro sa NTC. Pwede gid. Ikaw na nabala. Bombo Champ na. Ina kon hindi pagyapon mag-surface. No, tikan gamay mo na ni tani nga braydan mapadakuon ta. Gani man. Sang driver abi sa salakyan kasi kung nang tawon ta may milyon guro bili ni ho ang gingastuhan to do mga 8,000. Ang biliya sini sa cash 1 million 1,080,000 something kon manual. Kon automatic ni siya nagadlagan ni siya 1.1 sobra lapit 1.2. Joms. Si gamay ina kun hindi na sila gusto nga ti magdako pa ni mas mayo ti settle nila dayon. Ti maluoy man to sila sa 58 anyos nga ila sini nga nabungguan, no, nagangot-ngot nagaplanakit subong tong iya sini nga lawas. Hindi mo't silingon nga bayran to iyang 8,000 hampol sa pilasya. Ibakal sang bulong. Kay ti, hindi man ginamo sini ka kwartahan, pigado maning nabungguan, Joms? Ati basi kon agaduda sila blang, ati basi kon kwartahan sila. Na sali may gipakita nga resibo. Ang biktima nga kung pilang expenses nila to, kagaging pangbaydan sini. Bombo Champ, no? Anong trabaho sa biktima gani? Ha? Anong trabaho sa biktima? Fish-pond operator. Fish-pond operator. Sus Maria Kagusip po. Makapagwa bala sa nga 8,000 pesos sa isa kadlaw na para lamang ipa-check up sa iya sini nga mga samad kay binungguan siya. Ang ila malatanit ang gingastuhan nila to sa ospital. Kag nagambal man nga bayran sila isabto na medical expenses ti karon kay ara na way manggali. Anyway, Joms basi nagapamati man sila no? Ang natungdan lang tag iya sining mini SUV nga niyo nga may plate number November India Mama 2679 nga may cellphone number nga 0907-205-3961. Basi pa man lang ihikutaran nyo na to kagabuligin nyo to ang inyo sini nga binungguano. Jom, salamat gid kay Lapaw naging ko sa lated. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Iban sini mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa Iban sini Manusa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Ver. Nagabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ora! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo. Billboard of activities for November 17 to 23, 2024. Another 2 hours and 30 minutes of great musical show ang nagahulat sa inyo sa concert at the Plaza. Kaupo ng Technocrats Band.
magasugod alas 6 ng gabi sa Nobyembre 23, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa plus wala di Iloilo. Sa Nobyembre 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon, good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and oras na para sa kahapon lamang program. Welcome sa Sininga Palatuntunan. Check natin ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, today is November 22, beautiful Friday, and we have barely 33 days to go before Christmas. Oy, malapit na. And I hope malapit ko na ding ma-receive ang mga letters ninyo dira, ha? Kung pwede na. Pwede, tapusin nyo na ina, and then paki-email nyo na para nga mabasa na natin diri on air. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Calling again the attention sa ating winner to be interviewed tomorrow, si Sacrifice Mother sang Pasig City. Do wala ko gigkita nga nag-text ikaw diri sa numero sang Bombo. But anyway, I just hope ha nga ti nagapamati ikaw dira kag nakuha mong ato nga mensahe para sa imo. Please come here sa station on Saturday before mag alas 2 sa hapon. Kung pwede, ari ka na diri. And then, ipa-xerox mo ang imo nga 2 copies sang ID mo. Ma-interview ako sa imo. Alright? Sige, Sacrifice Mothers sa Pasig City. And this Saturday also, pagkatapos ang atong pag-interview sa atong winner, mag-announce kita sa atong bagong winner to also win 1,000 pesos nga cash. So, ari na ang atong hambahanon para sa inyo. And this is from Dante Beriong. Welcome sa KOP. Here's the song, Kabuhi, sang Kabuhi Ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw ako na madumduman, nagakabalaka ako sa imo.
kahintangan kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akon nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beryong, kabuhi sang kabuhi ko. Good afternoon again. Nagapang pinakamodera or nagapang taho na kamodera. Sige, sabay tayo ha. I will provide the stories. You provide the coffee. Water lang ko di 29 minutes after 2 o'clock, here's our first story from Lola Amparing. Good afternoon, Tita Regine. Sa liwat, mayong hapon gid sa inyo tanan, sa mga members ng Bombo Radio Philippines, sa mga uukod ng mga listeners nga kaangay ko, mga letter senders, kag mahal kong Tita Regine, kag sa family. I hope and pray tanan kita may arasang mabuting kalusugan. Very happy kag maayos ang pamumuhay. Napisa na naman ako nga magsulat, bisan nga may 4 pa ako nga sulat diri sa possession ko, kag mga declamation pieces. Nahibalaan ko tita, nahibalaan mo tita, sa nagahigda ako, nagapahuway-huway, may nadumduman ako, nga daw luyag ko i-share sa imo. Ini tita, nadumduman ko ang mga anay, co-teachers ko, kag mga friends ko, nga lain-lain ang ilang mga ugali. Kag may arap man kaangtanan sa ilang pagtudlo o kung pag-teach kay mga fellow teachers ko man ini. Tita Regine, ang unang isaysay ko amo ang teacher nga malapit sa akon nga kwarto. Dako gid ang akon nga pagkatingala kay neighbors kami, pero
Siguro mga 3 months na or more. Tula gid ako kabati sang iya tingog o voice nga nagapanudlo. Ipingay kami kwarto. So gani, isa ka bes, naghinay-hinay ako agi sa iya kwarto. Kag ako nakita ang mga pupils malinong, nagabasa, kag nagakopya sa ilang libro. Ang ila teacher, nakita ako gid, nga nagabasa sang pocketbook. Sa hunos-hunos sang iya lamesa. Dakop mo gid, ha? So natingala ako, nga wala nagapanudlo, ay gali, kay nagabasa siya. So amo gali na ang iya nga habit. Siling sa akon sa iya pupils nga, sunod nga adlaw, dayon niya kuno hatag sang test o daily quiz. Ting siling sa akon sa pupils niya, nga wala man kuno gina-explain ang ila binasahan, kag mahatag lang sang test. Ti ginasweldohan kita sang gobyerno para nga mag-teach kag hindi magligoy o magtinamad sa pagpanudlo. Ako iya tita, siling ko sa ila, nga ang akon pagpanudlo, bugas-bugas. Nga kung hindi ako mag-teach, hindi ako makakaon, kag di makabulig sa akon nga pamilya. Tita rin naman, ang isa ko ka-friend nga sa pihak lang sang room ko. Kung nag-teach siya, pero may ginamit lang, Englishon ko na lang, ha? Kay do hindi gid pwede. Lightning. Okay, balaan nyo na, no? Kung ano sa hiligay nun. Tinagasinggitan pa. Babi mo, tita, sinisa ako sa mga pupils niya. Ginatalihan nila ang word nga lightning. Hasta matapos ang klase. Mga tuntugid, no? So muna gani tita, tawag sa mga pupils niya nga si Mrs. Lightning. Kaya ti permi nagalakot sang lightning kung manudlo. Kung hindi ko no sila kasabat, siling niya, lightning, lightning, lightning. Kamango sa inyo, mayo pa magplauli kamo kag magpangasawa. Ay Tita Regine? Ari naman ang isa ka co-teacher ko. Nasang una, naging teacher ko man sa grade 6, section 1, sang before sang World War II. Sa tanan nga teacher sa grade 6 adto, siya ang number 1 ka-estrikta. Pero, manami man manudlo. Ugaling tita, kung sala ang sabat mo sang iya pamangkot, ay dayon ipakdol ang Philippine Reader nga libro sa ulo mo. Sus. Sa una, abitita, allowed pa ang corporal punishment, pero sang amo na nga tiyempo, hindi na gina-allow. Kinahanglan ang bulaklak sa flower vase niya sa teacher's table, permi ilisan kada adlaw. Kung hindi mailisan, bayon niya ihaboy sa bintana. Kada adlaw, may assignment man, magdala sang newspaper, magazine o pampunas sa lamesa niya. Pag-abot sang Friday, ginadala niya tanan sa balay niya sa Iloilo City. Permi may ginapadonate sa mga pupils niya, mga little kaldero, labador, towel o sando, kag kung ano-ano lang. Pagsira sang klase, dayon mandalon ang tanan nga mga gamit sa ilabalay. Isa ka bes, kami tanan nga kaupod niya, nagkadto sa ilabalay, kay didto kami nag-checking sang amon nga forms. Abaw, Tita Regine, ang shelves sa kusina, puno-puno sa mga utensils nga ginpadonate niya. Ang mga shelves naman sa salas, loaded man sa mga magazines kag newspapers nga ginapadonate man niya. Tita Regine, isa ka bes nagsuay kami. Kay tanan nga honors sa iya section magkuha, kay siling niya section 1 lang ang kuhaan. Section 1 lang ang kuhaon. Tita, sa una ang gradings namon hindi numbers, kundi O, as in outstanding. Kaya section 3, ang ibang honors niya, may VS, pero may honor. Tinagsabtanay kaming dalawa, tita. Gin-report ko sa principal, kag sa district supervisor. So, amo to, kag gin-aprobahan. Kag ang akon pupil, gintagaan sang honor. Abi mo, tita, napusa sa akon. May reason man ako nga ang hindi abi ako magreklamo. Tita, I have the reason.
Kay laban ang O nga grade sa pupil ko. Gali siling ko kay section 3, wala honor. Ti ang siling ko nga ang husto, wala favoritism. Tita Regine, sa madali na lang magsira ang klase. Nagpili naman kami isang honor pupil sa grade 6. Tita natabuan naman nga ang duha ka pupils running for valedictorian may problema. Ang pupil nga permi number 1 halin grade 1 tub grade 5 nagiging number 2 na lang. Kag ang number 2 nagiging number 1 sa 3 ka subjects. Araling panlipunan, physical education, kag Filipino. Nakakuha lang sang average nga 90%. Kag ang isa naman nakakuha sang 95%. Gani sa bandang huli, ang dating pupil nga permi number 1 nag number 2. Sabi mo tita, wala kita ko mahadlok. Bisan abogado ang tatay. Kaya wala ako iya sang favoritism. Kung sa bagay, both parents, friends ko man. Panay kumpare, kag mga kumare. Ang ilang nga mothers, panay ko co-teachers man. Siguro kada semana sa adto ginapatawag kami sa office ang principal, kag supervisor. Permi kami gina-investigar sa adto. Wala gid ako ginanervyos sadto. Kay kompleto ang akon nga recording o record notebook. Abi mo Tita Regine, ang akon nga record book, may records and daily quizzes, unit test, departmental test, may attendance, extracurricular activities, may oral recitation, GMRC pa, and others. Gani wala gid ako ginanervyos kung ipatawag kami. Sa akon isip nga, ano panublion? Kag siguro nagsalig ang bata, kay iya ginikanan. Tiyabi mo tita, sa isip ko, ano panublion? Kag siguro nagsalig ang bata, kay ti iya ginikanan. Sabi mo tita, siling ko gani, kalapit sang ginatudloang sang nanay, kay ti sa banwa man naga-estar. Pero wala gid, kahit minsan lang magpamangkot sa akon, sang kahimtangan sang iya bata, nga balaan niya man nga ti running for honor ang iya nga anak. Natabuan man nga may jamboree sa Camp Pasica ang anak didto, ti akon man ginatagan sang grade kung ano ang highest score. Kung 90 or 95%, amo man ang hatag ko kay delegate sa extracurricular activities. Tita sang ulihi ang final judgment, ang constant number 1 sadto naging salutatorian. Kag ang permi second sadto naging valedictorian. Tinayos man, pero akig-akig ang parents sa amon. Siling ko sa ila nga, wala gid ako favoritism, kay bugas-bugas ang akong pagpanudlo o ginasweldohan kita sang aton nga gobyerno. Tita, sa 38 years in the service, ginatutukan ko gid kay ginahalungan ang akong nga pagkamanunudlo. Muna gani tita, hasta subong ginapalangga ako sa akong dati nga mga estudyante. To tell you frankly, wala ako yan nagaligoy. Tita Regine, may isa pagali ako nga best friend ko nga tama kalwan kag sobrang bait. Pero siguro na siya sa linya sang tres, no? Ang iyang edad sad to, mga 30s. So one time sa niya sa akon, and I quote, nang amparing, hindi man ako malaway, pero nga, wala sa nagapangaliyag sa akon. Tisabat ko sa iya nga, siguro, hindi pa panahon. Pagdating ng panahon, Basi sa pila ka adlaw, may makagusto sa imo, hamba ko sa iya. Furthermore, siling niya sa akon, nangamparing, luyag ko na tani, magpamana, di alang-alang ko mang lambat sa dalan. Nagkinadlawan na ilang kaming duha. Siling ko, hindi lang may balaan, maabot lang ang swerte mo. Sang di magdugay, nag-apply siya pa abroad. Nag-resign siya sa teaching. Sa ulihi, na-approve ang iya nga applications, kag natuloy ang flight pa Amerika.
Waay managdugay within 1 year ay nakapamana sang Amerikano. Pero tita, malas kid. Kaya siguro 1 year lang, napatay ang Amerikano. Gipadalhan niya ako sadto ining akong friend sa isa ka box nga toilet soap. So sa ulihi, Tita Regine, nagpamana naman sa isa ka Amerikano. Halin sadto, wala na or di ako kabalo kay ti. Parte sa iya, no? Kay ang sister niya, nga teacher man, napatay. Amo ini siya ang nagabalita sa akong sadto, parte sa friend ko. So halin sadto, tubtob sa subong, way na ako kabalo kung ano na ang mga nagkalatabo sa iya. In another story, Tita Regine, nagapahuway-haway ako pero ako naisipan ang pagka mainubuson o mapagkumbaba nga ugali ko halin sadto, tubtob sa karon. Ang una nga i-share ko sa imo, parte sa co-teacher ko, best friend kag kumari ko, kaya ang eldest son niya, ihado ko sa bunyag. Titang mahambal ko na, no? Sang primero, super gidya, kabut buot sa akon. Buot siya sa akon. Pero, way nagdugay, ay dong naglain na ang ugali, naglain. Sadto, permi ako nga nagapamasyar sa balay nila. Kahit isama lang kami kakalye nga ginapulian. So, nagpamana siya sa akon nga pakaisa, kag may 4 sila ka mga anak. 2 ang babae, kag panay na nurses sa subong, kag nasa Amerika. Ang eldest son, ihado ko. Isa ka supervisor, sa isa ka dako nga office, kag ang isa, seaman. Tita, ayos lang ang buhay nila, ngunit ang ugali, hindi ko na nagustuhan. Abi mo tita, ba niya sa akon, mariam pa ring, nursing lang bala ang ipakuha sa hinablus mo, para nga pila ka adlaw, makapa-Amerika man. Tisabat ko sa iya nga siling ko, mare, hindi ko kaya, kay tigamay man ang sweldo ko. Sabat niya sa akon, mare, sige, nursing lang ipakuha, kay maalaman siya, kag don't you worry. Kung sakali, nga kinahandaan mo ang kwarta, buligan ta ka. So, gani tita, no, nagsalig man ako sa iya, nagkuha sang entrance examination sa West Visayas University, kag nakapasar. Tisubong, natuloy ang schooling sa nursing sa West. Tungod nga kapos ako, permila ako nagapa-Xerox, kaya hindi ako kasarang magbakal sang iya libro. So, amo ini ang natabo, tita. Isa ka bes, wala-wala, gid ako ihatag, para nga magpa-Xerox. Kag nagkadto ako sa kumari ko nga ini, para nga manghulam kong tani, bali 200 pesos man lang. Ay, wala gid ako pagpahulam ma, kay waay-waay siya kuno kwarta. Nagpakitluoy ako sa iya, pero wala gid ako pagpahulam ma. Siling ko sa iya, nga sang una, siling mo, makadto ako si imo, kung may kinahanglan ako. Di wala ako tita kapugong, nga naghibi ako, pero wala gid ako kahulam. Naglakat ako pa uli, kag kada may masugata ako, ginabugno ako, nga nagahibi ako. Siling ko lang, napuling ako, o may sapat lang nga nagsudod sa mata ko. Abi mo tita, hasta sa balay nga hibi ko, kaya ako nadumduman ang silinya sa akon sa wala pa ka pa-enroll ang inablos ko. Nagpakumbaba lang ako nga masakit ang ako na batyagan sadto. Nagkadto ako sa pila ka school rooms hasta nga makahulam ako. Sa awa ng puong may kapal, nga bisan diin na ako manghulam, may aragin. Tita, sa kabudlay, sa kakapoy, sa pagtitiis, pagpakumbaba, nakalampuwas gid man ako. Sa kaluoy sang aton mahal nga Dios. Subong tita, bisan may kaya sa ilang nga pagpangabuhi, pero ang isa kakamot kag fingers, sige ang hulag nga hindi maguntat. Dili sining sa akon sa neighbors niya nga silot ng mahal na Diyos na di matulungin. So abi mo tita, kada panghulam ko sadto, may dala nga luha kag pakitluoy. So amo na gani, Tita Regine, kinahanglan magpaka-humble. Huwag magalit. Ang mahal na Diyos ay palagi sa tabi mo kung kita mapainubuson.
Siyempre tita, nagalain man ang buot mo nga may ara man, pero hindi man lang makapahulam o wala sang maalwan, may maalwan nga tagipusuon. Tita Regine, may isa pa kahitabo nga natabo sa akon kumare, nga daw wala sang hinambalan. Nabalo siya, kag daw 1 or 2 years siguro after, naman kag nakaanak sang 3. Isa ka miyembro sang LGBT, tomboy, isa ka drug addict, kag ang iagot nga lalaki, siguro mga 4 or 5 years old. Nadisgrasya ang bana, kay ginlutang sang iya man lang pakaisa. Sino yung nadisgrasya? Wait lang. Sang nagahampang sila, sang tiro-tiro, okay, ang anak, mga 4 or 5 years old. Nadisgrasya kay ginlutang sang iya man lang pakaisa. Sa nagahampang sila sang tiro-tiro, kuno sili tulapid kuno sila. Wow. Tinakita sang pakaisa ang 45 caliber pistol. Kag sa lahog-lahog lang, ginpitik niya ang revolver. Kag naigo sa bata. Dead on arrival. Ang mother dito sa amon nga conference room sa school. Kay natabuan nga district conference namon. Ang eldest brother, drug addict. Kag panay problema ang ginahimo. Per milinibo ang ginapangayo sa mami niya. Kung hindi pagtagaan, nagapamuka sang kung ano-ano lang ang mga gamit sa sulod sang balay. Kung pwede makwartahan, ginatakaw kag ibaligya para ibakal sang shabu. Hindi man magpadakop sa mga pulis. Ang natabo, sang ulihi, gintiro na lang sang pulis. Kay gusto man sang ila-iloy, kay hindi na maantos ang iya ginabuhat. Amo na gani tita, no? May Diyos ang kalibutan. Father, forgive them, for they know not what they do. Ulihin na ang paghinulsol. Tianhon ta pa ang damo kung patay na ang kabayo. Gani ugalio naton ang pagka matulungin at mapagkumbaba. So, Tita Regine, I have to close now. Medyo mahaba na ang sulat ko. Basi kung nakapoy ka na sa pagbasa. So, lastly, ang warm embraces ko, kisses, and prayers sa imo kag sa family mo. Also, I'm extending my best regards sa tanan nga mga letter senders and listeners. Love, kisses, and prayers to you and family. I love you all. May God bless us all. More power sa imo nga program. Lovingly, Lola Amparing. Wali nang pagkalipat sa iban nga mga tao sa ilang nga mga promises, dapat i-factor in na ina naton, no? Not at all times nga makasalig gid kita, no matter how close we are, no? Well, it's either nga that time nga nagato ko sa iya, tuod gid man, no? Nga wala gid siya, wala gid siya kuuton, or basi ko nalipat na gid man siya sang iya nga gin-promise sa imo. But what is best is that hindi lang kita maghupot sang kalain sang buot sa sini nga mga tao. We do not know what they're also going through. Basi gid man, no? Nawadaan sang kwarta or basi deep inside nahuya man nga ti nakabuya sa amuna nga istorya and then hindi niya gali mapanindugan. Kani, no? In as much as possible, hindi ta paglainan sang buot and hindi lang gid kita so much nga kapot gid, no, sa kung ano man ang iyang ginabuyan nga istorya, kaya sometimes, no, it remains just a story. Ang pinakamayo nato nga himuon is that paninguha kita. And kung mawadan man kita, hindi man kita makahulam sa ila, let's go to other friends. And in as much as possible, no, hindi tagid pagbitbiton ang inang kalain sang buot. Alright? Sige, Lola Amparing, thank you so much, Gid, ka mga namin sa mga stories na gin-share mo sa amon sa sininga hapon. It's 10 minutes before 2 o'clock sa ating pagpanubalik sa mga nag-join dira sa ating promo 1 to Panalo Part 23. Ari diri sa akon ang ngalan sang isa ka lucky winner naton for this hour. Sa pagbalik ko, lawagon ko ini.
This is Tita Regine, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kun shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang Balik kita diri sa KLP, 3 minutes before 3 o'clock. Arin na ang aton nga lucky winner para sa sining oras sa ating promo 1-2 Panalo, Part 23. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. That's right, 500 pesos nga cash kag gift pack ang nagahulat sa aton nga maswerte nga tagdaog sa sining oras. 67 years old. Nagabutan sa presensya sa aton nga FDA representative si Ma Mary Jade Tan. Taga Progreso, Lapos, Iloilo City. Kaway-kaway sa mga taga Progreso dyan. Ano ang POP nga ginbutang mo? Converge 345 ang imo nga ginbutang. Probably ikaw ini, no? Ang ato nga lucky winner for this hour. The name is Mirna Catalan. Our winner for this hour, amo si Mirna Catalan, nga nagdaog sa 500 pesos nga cash kag gift pack sa ato nga promo 1-2 Panalo Part 23. You're given only 6 hours na magkadto na diri kag mag-claim sa imong mga premyo, one ride away ang Bombo Radio. Congratulations sa liwat sa ato nga winner, Mirna Catalan. And mga kabombo, sa inyong mga istorya man dira, I am really excited nga mapalabot nyo na diri sa kahapon lamang program ang mga istorya ninyo para nga ang inyo naman yung mga stories ang ato nga mabasahan diri sa kahanginan. So paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon isulat pwede gid ang inyong mga istorya and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas, Saturday nagali buwas, no? So buwas na kita. Mag-interview sa ating winner, si Sacrifice Mothers ng Pasig City. Hope to really see you here sa Bombo Radio. Sacrifice Mothers ng Pasig City. Magahulat na, or nagahulat na, si Tuyang Ermitanya. After nito yang ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. Ang inyong mga paborito nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Ako naman magapunang balik para sa inyo tomorrow sa ating pag-interview, hopefully, sa kay Sacrifice Mothers ng Pasig City. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.